Mr. Silent Channel. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, pahingi naman ng like at share mo na rin, salamat. Kabanata 551 hanggang 560. Resources Chamber of Commerce, 23. Kasabay nito, ang Kaharian ng Langit, ang East China Sea. Ang laboratorio ni Lin Chuyin sa Hong Dali's Big Fish Aircraft Carrier. Young Master, dahan-daang pumasok si Ling Xiaoyi. Sa sandaling makita niya si Hong Dali, agad siyang nagulat na nakangiti, naglagay lang ng 3 bilyong cash ang Master sa iyong account, Young Master. Gusto daw niyang tawagan ka, Young Master. Tingnan mo ito. 3 bilyong pera. Oops, ito ay talagang magandang balita. Kamakailan lang ay bumili ako ng isang aircraft carrier at nakakuha ng ilang mga bato. Medyo masikip ang pera ang susi ay kailangan nating gumastos ng pera, at dapat suriin muna ang mga blueprint ng teknolohiya na maaaring i-redeem sa system. Well, ito ay mabuti, ito ay mabuti. Mabangis na tumanggo si Hong Dali. Tumayo siya, nag-inat ng mahabang panahon, huminga ng malalim, at sinabing, Hatsune, huwag mo munang pag-aralan itong energy explosion device, magpahinga ka muna, at tulungan mo akong mag-isip kung paano gagastusin ang perang ito. Buti naman. 3 billion. Masasabing prostitute siya sa dati niyang buhay. Talagang wala siyang ideya kung paano gagastusin ang pera ngayon kung 300,000, siguradong gagastos siya. Well, pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, ibinaba ni Lin Chuyin ang welding gun sa kanyang kamay. Ganoon pa rin ang hitsura ng batang babae, ngunit ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay mukhang mas malambot. Ang lahat ng ito ay nilinang ng Hong Dali araw-araw sa panahong ito. Resulta. Pinag-isipan niya itong mabuti, at pagkatapos ay sinabi, maaari kang bumili ng mga tangke, o fighter jet, o bumuo ng mga bagong konseptong armas. Gayunpaman, ang mga konbensyonal na armas o bagong konseptong armas ay hindi gaanong pakinabang sa atin sa kasalukuyan, dahil kung matagumpay ang pagsasaliksik sa kagamitang ito ng pagsabog ng enerhiya, hindi na kailangang magbigay ng mga konbensyonal na sandata at ordinaryong bagong konseptong armas. Ito ay talagang isang problema. Tiningnan ni Hong Dali ang energy explosion device na nakatabi. Bago magsugal sa mga bato, gumastos si Hong Dali ng 400 milyon para sa wakas ay mahanap ang hiyas ng enerhiya. Basic 8 points plus 8 points para sa enchantment. Na may hanggang 16 na puntos ng pagpapahusay ng enerhiya, kasama ng energy amplifier na kasalukuyang sinasaliksik ni Lin Chuyin, kung ito ay naka-install sa mekanikal na banal na damit. Nako, hindi ko inaasahan na magiging malaking problema ang paggastos ng pera. Malakas na sumangot si Hong Hee, umupo sa sofa sa likod niya, at mayabang na ipinatong ang mga paa sa coffee table sa harap niya. Mukha siyang ingrandi hanggat maaari, paano mo ginagastos ang perang ito? Pagdating sa kung paano kumita, normal lang na mag-alala ang mga tao. Ngunit ang inaalala ngayon ni Hong Dali ay kung paano gagastusin ang pera. 3 bilyon, ano pa ang silbi ng manggulo lang? Pero hindi niya alam kung anong malalaking bagay ang mabibili niya. Kung hindi ka aliberga, wala kang mga attribute point. Kung walang mga attribute point, hindi ka maaaring makipagpalitan ng magagandang bagay. Hindi makapagpalit ng mga goodies, magiging napaka hindi kasiya siya. Sa oras na ito, narinig ko na gusto ni Hong Dali na gumastos ng pera. Malalim ang iniisip ng lahat. 3 bilyon, kung paano gagastusin ito ay talagang isang maliit na problema. Para sa paglangoy sa dagat, mayroon na ngayong 2 aircraft carrier. Malaking isda at 2 isda. Tumatakbo sa lupa. Nandyan si Gulen Shu Bolton. Lahat sila ay perpektong sports car na may mga proteksyon na tindig. Ang natitira ay lilipad lamang sa langit. Ngunit ang paglipad sa langit ay hindi ganoon kamahal. Isang ordinaryong manlalaban. Ito ay 20 hanggang 30 milyon lamang, at ang mas maganda ay mga 100 milyon. Ang pangunahing problema ay hindi ka makakabili ng mas mahusay, at walang kabuluhan na bilhin ang halos malapit na. At kapag makakalipad na ang ating mga mekanikal na banal na damit, mas magiging walang kwenta ang pagbili ng mga fighter jet. Oo. Pero kung hindi ka bibili ng eroplano, ano pa ang mabibili mo? Hatsune, may high-end ba sa mga fighter jets na iyon? Ang mga mata ni Hong Dali ay kumislap ng mga gintong bituin, ang panimulang presyo ay hindi bababa sa ilang daang milyon. Halika, sino ang nagmamalasakit, ubusin mo muna ang pera totoong makipagpalitan ng mga puntos ng katangian. Kung ano ang magagamit ng baniling fighter, pag-usapan natin ito mamaya. Bueno, ang presyo ng mga fighter jet. Nag-isip sandali si Lin Chuyin, at pagkatapos ay mabilis na sumagot, ang F-24 ay nagkakahalaga ng 85 United States dollars milyon bawat isa. Ang F-36 ay nagkakahalaga ng 60 United States dollars milyon. Ang F-16 ay nagkakahalaga ng 27 United States dollars and 90 cents milyon. Ang FA-18 ay 27 United States dollars milyon. Ang F-19 ay 14 United States dollars and 60 cents milyon. Ang bawat isa ay humigit kumulang 600 United States dollars milyon. Jet ay karaniwang hindi kilala. Halika na lang. 600 milyong dolyar bawat B3. Natuwa si Hong Dali nang marinig niya ang figurang ito. 600 milyon. Ang isang set ay 60 puntos ng katangian.
Kung bibili ka ng 5 sa mga ito, direkta itong katumbas ng 300 attribute point. Oh, teka, ito ay napakahusay, hindi ba? Ngunit ang B3 ay ang pinakamalakas na fighter jet sa Estados Unidos, at hindi nila ito ibebenta. Pagkatapos ay sinalubong si Lin Chuyin ng isang balde ng malamig na tubig. Nakaramdam ng lamig sa kanyang puso si Hong Dali kung hindi siya nagdala ng ganito, bakit niya sasabihing hindi niya ito maibebenta? Sayang ang excitement. Gayunpaman, ang J-26 sa ating langit ay tila mahal na itayo, mga 120 milyong yuan. Nag-isip sandali si Lin Chuyin at sa wakas ay nagsabi, mayroon pang pag-asa na bilhin ito. J-26. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, makapangyarihan ba ito? Pero medyo mura rin. Conventional weapons. Paliwanag ni Lin Chuyin kay Hong Dali, ang J-26 ay isang 4th generation twin-engine heavy-duty stealth fighter na binuo ng Changguo Aircraft Industry Group Co. Limited. Para sa Tianjin. Ang fuselage ay gumagamit ng single-seat, twin-engine, at full-motion aircraft. Intakes, at isang itaas na reverse canard na may matulis na mga gilid ng ilong at fuselage. Ang patayong buntot ay nakatagilid sa labas, at ang mga landing gear na pinto ay idinisenyo na may mga gilid ng lagari. Ito ay tunog napakalakas. Si Hong Dali ay medyo interesado sa bagay na ito, ngunit ang pinakamalaking problema ay ang presyo ng bagay na ito ay talagang mura, ngunit ang isa ay 120 milyon lamang, na hindi sapat. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, bumantong hininga ang lahat tingnan ang sitwasyong ito. Speaking of which, hindi na talaga madaling gumastos ng pera ngayon. Si Tang Moxon, na nakaupo sa isang tabi, ay nagpout dati ay kinasusuklaman niya ang pagiging aliberga ni Hong Dali, ngunit ngayon ang kanyang pinakamalaking kasiyahan ay panuurin si Hong Dali na gumastos ng pera. Young Master, anong ginagawa mo? Nag-alala ang lahat nang tumakbo si Lucifer. Sa panahong ito, pinanood ni Lucifer sina Hong Dali at Lin Chuyin na nagsasaliksik ng teknolohiya, na nagparamdam sa kanya ng pangangati. Sa isang banda, gusto niyang silipin si Lin Chuyin nang walang gagawin. Sa kabilang banda, isa ring technical geek ang taong ito kaya tumakbo siya rito kapag wala siyang magawa sa mga araw na ito. Bagamat natatakot siyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at hindi maglakas loob na magpakita ng napakaraming kakayahan, at least okay na magkaroon ng eye addiction. Nag-aalala ako. Si Hong Dali ay sumimangot at walang pagod na bumantong hininga, iniisip ko kung paano gumastos ng pera. Gumastos ng pera. Hindi ka marunong kumita. Bumantong hininga si Lu Shi, at pagkatapos ay tumawa, gaano ka-simple ang tanong na ito. Magkano ito? 3 bilyon. Nagpatuloy si Hong Dali nang walang gana. Sa pamamagitan ng isang pop, si Lucifer ay umupo ng diretso sa lupa, magkano pa? 3 bilyon. Ibinaba ni Hong Dali ang kanyang mga talukap at tumingin kay Lucifer, hindi na natin kayang gastusin ang perang ito. Mahirap na talagang gumastos ngayon. Walang angkop na negosyong dapat gawin. Ito, napatulala si Lucifer. Iniisip ang mga araw na ikinulong siya sa Hexagon Building sa United States, $5 milyong lang ang taunang sweldo niya. Akala niya ay marami na iyon, sa katunayan, ito ay medyo marami. Ngunit ngayon kapag nakikipagkompetensya siya kay Hong Dali, lumuluha si Lucifer. Mukhang tamang pagpipilian ng pag-hangout kasama si Master Dali. Kaya nagsimulang mag-isip ang dalawang teaser kung paano gagastusin ang pera. Ang hirap talaga isipin. Sa pangkalahatan, kapag ang isa ay umabot sa antas ng Hong Dali, ang mga pangunahing pangangailangan ng isang tao ay kinabibilangan ng pagkain, damit, pabahay at transportasyon, nangungunang mga luxury goods na nagkakahalaga ng 10,000 yuan bawat set, at ang pinakamagagandang sangkap na makakain. Ang baboy ay pinapakain ng ginseng para tumaba ito. Nakatira ito sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, kaya karaniwang walang puwang para sa mga pag-upgrade. Okay, nariyan ang dakilang puting pitang na xiaobay sa dagat, mayroong gulansiyo sa lupa, at nariyan ang mekanikal na banal na tela na lumilipad sa kalangitan. Si Hong Dali ay walang pag-aalala tungkol sa mga pangunahing bagay na kailangan niyang gawin sa buhay. Bilang resulta, ang pera ay hindi maaaring gastusin ng tiyak. Speaking of which, matagal na nag-isip si Lucifer, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at natawa siya at sinabing, Young Master, bigla akong nagkaroon ng magandang ideya, ginagarantiya ko na ang perang ito ay magagastos ng maayos. Oh, sabihin mo sa akin. Nagningning ang mga mata ni Hong Dali nang marinig ang ideya. Bumili tayo ng satellite. Tuwang-tuwang sabi ni Lucifer. Satellite. Halos maglaway si Hong Dali nang marinig niya ang bagay na ito ay mabuti, ito ay mabuti. Kapag sinabi mo iyan, medyo nasasabik ako. Bilhin natin ito. Ito na. Kinurot ni Tang Moxon ang braso ni Hong Dali, maaari kang bumili ng mga satellite, ngunit bawal kang sumilip. Napakaraming kagandahan dito. Masakit. Sumigaw si Hong Dali, bulaklak lang ang inaalala ko. Pera, sumisilip ang negosyo ng batang ito. Ganyan talaga. Binawi ni Tang Moxon ang kanyang kamay nang may kasiyahan. Sina Lin Yanwei at Ling Xiaoyi sa gilid ay nakagat ang kanilang mga labi at ngumiti. Ang dalawang ito ay talagang masayang magkaaway, at napakasayang panuurin silang nagtatalo araw-araw.
Ngayon sa wakas naisip ko na kung paano gagastusin ang pera. Ngayong naisip ko na, mabilis ko itong ginawa. Kinuha ni Hong Dali ang kanyang mobile phone at tinawagan ang hepe, Tito Chief, ano ang ginagawa mo? Ilang araw ko nang hindi nakikita si Chief, at napakabait ng boses ni Chief. Si Dali, anong problema? Anong problema? Nag-isip sandali si Hong Dali, nag-isip kung ano ang sasabihin, at sinabing, medyo bagay lang. May gusto akong bilhin, pero walang paraan. Oy, sa atin anong magandang ideya mayroon ng alibughang tao. Agad na natuwa ang pinuno nang marinig niya ito, anong klaseng deal ito? Halika, sabihin mo sa akin. Mawawala ng kapalaran si Dali, kaya dapat niyang suportahan ito. Huminga si Hong Dali, gusto kong bumili ng satellite na paglalaroan, ngunit hindi ko alam kung kanino ito bibilhin. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumagsak ang telepono sa lupa na may kasamang clack-clack. Maya-maya, ang transmission sumigaw ang hepe, bastos ka, ano ang sinabi mo? Gusto mo bang bumili ng satellite? Kabanata 552, Resource Chamber of Commerce, Panghuling Plano. No wonder nagulat ang hepe. Maaari kang mapatawad sa pagsasabi na gusto niyang bumili ng tangke, isang fighter jet o isang katulad nito. Ngunit ang unang hakbang ay bumili ng satellite. Satellite iyon, hindi eroplano. Oo, ngayong may pera na talaga ako at walang mapag-usapan, bumili na lang ako ng satellite at sinira ko ang pamilya ko. Ngayon ay talagang nahihirapan siyang gumastos ng pera, at hindi talaga siya makakagawa ng malaki sa dalawang sasakyang panghimpapawid na ito. Sandamakmak na fighter jet. Kaya pagkatapos niyang sabihin ito, idinagdag niya, syempre, pinakamahusay na bumili ng isang pares. Nakakita ka na ba ng isang tao na nagsabing gusto niyang bumili ng mga satellite ngunit pagkatapos ay bumili ng isang pares sa sandaling binili niya ang mga ito? Anyway, hindi pa ito nakita ng hepe. Natahimik siya sa telepono ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagtanong, Dali, interesado ka ba sa teknolohiya ng militar? Kung talagang interesado ka, gagawa ako ng desisyon at sasabihin sa militar. Ano sa palagay mo ang pagkuha sa iyo ng dalawang satellite? Kung talagang interesado ang bastard na si Hong Dali sa teknolohiya ng militar, pabayaan ang dalawang satellite, gusto niya ang atomic bomb kalimutan mo na iyon, hindi niya ito maibibigay, ngunit may magagawa pa siya. Sa makatuwid, ang pinuno ay nagtanong ng maingat nang walang sinasabi, at ang kanyang puso ay puno ng walang katapusang mga inaasahan. Nako, hindi iyon ang kaso, medyo walang katotohanan na sagot ni Hong Dali, may isang panunukso sa tabi ko na gustong kumuha ng satellite upang tiktikan ang babae at tahimik na panuuri ng batang babae na naliligo. My heart. Muling sabi ng kausap sa telepono nagkaroon ng snap, at halos mawalan ng hininga ang hepe. Hindi gaanong nakakairita ang bastard na ito. Gusto mo bang bumili ng isang pares ng satellite dahil lang sa may panunukso sa paligid mo na gustong gumamit ng mga satellite para mag-espiye? Kung mayroon siyang ganoong uri ng pera, maaari ba siyang pumunta sa maliit na batang babae at pumili mula sa mga nakapila sa isang hilera? Kailangan bang kumuha ng isang bagay na kasing high-end ng satellite? Mabuti na lang at walang kasamang militar, kung hindi ay malamang na asar na siya sa bastos na ito. Nakakita ako ng mga taong nawalan ng pera, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang tao na maaaring mag-aksaya ng kanilang pera sa ganitong lawak. Bumibili ng satellite upang manektik. Panaginip lang ito ng isang lalaki, hindi ba? Kaya kung panoorin kung sino ang gusto ko. Mayroon din itong positioning. Sa totoo lang, medyo seloso talaga si Chief. Nag-aalala si Hong Dali tungkol sa kung paano gumastos ng pera, ngunit sa kanyang panig, siya ay nawala ng maraming buhok sa nakalipas na 2 araw dahil sa malaking plano. Pagdating niya sa umaga, natatakpan ng buhok ang kanyang tuwalya ng unan. Ngunit gayon paman, hindi alam ng ibang mga pinuno. Ngunit may isang bagay na sigurado siya, iyon ay, dapat siyang suportahan ni Hong Dali kung gusto niyang mawala ang kanyang kapalaran, at dapat niyang ibigay ang kanyang buong suporta. Kaya nag-isip sandali ang hepe at sinabing, sige, sandali lang, hindi ako profesional sa mga satellite. Tanungin kita. Ikaw bastard. May mga ideya ka talaga. Sino ang nagmungkahi sa iyo na bumili ng mga satellite? Nakakatuwa naman. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, napaka-interesante, at napakahusay ko. Okay, lola niya. Wait for my news. Ibinaba ng pinuno ang telepono. Dali, mabibili ba talaga ang satellite na ito? Pagkatapos ng tawag, nagtanong si Tang Moxon sa mahinang boses, ang satellite ay itinuturing na isang pambansang pangunahing proyekto. Maaari ba itong ibenta sa iyo? At binili mo ito para magamit sa ano? Hindi ba ito ay talagang para lamang sa especially iya? May naliligo ba? Anyway, gusto kong magwaldas, gusto kong mawalan ng yaman. Sa puntong ito, idinagdag ni Hong Dali, nakakatuwa na isipin ito. Kapag nakuha ko ang satellite, maaari kong tiktikan ang sinumang gusto ko. Pinakamabuting mag-install ng infrared ray. Oo, kung gayon hindi ka matatakot sa mga gusali. Dali, matapang na ngumiti si Tang Moxon, kung maglakas loob kang tumingin, ipinapangako kung hindi kita papatulan hanggang mamatay. Nagbibiro lang ako, sabi ni Hong Dali na may mabangis na ngiti. Mabilis niyang binago ang kanyang tono, bakit hindi ka pa tapos tawagan ang hepe?
Sa kabutihang palad, pagkaraan ng ilang sandali, tumawag muli ang hepe, "Dali, tinanong kita tungkol sa mga satellite na maaari naming ibigay sa iyo ngayon. Mayroon lamang mga satellite ng militar, na nahahati sa mga reconnaissance satellite, satellite communications ng militar, satellite navigation satellite, meteorological satellite ng militar, geodesic satellite ng militar, satellite ng maagang babala, interception satellite, anti-satellite satellite, alam ko kung ano ang gusto ng satellite ng pagsabog nila. Isa gusto mo. Ang daming klase. Natigilan si Hong Dali, kailangan kong pag-isipan itong mabuti. Kaya't ang iilan sa kanila ay nag-squat sa lupa at gumuhit ng mga bilog, pinag-aaralan kung aling satellite ang bibilhin. Hong Dali, sa palagay ko ay dapat na mahusay ang reconnaissance satellite na ito. Sa palagay ko kailangan mong umasa dito upang mag-espiya. Lin Chuyin, bueno, ang pagharang sa mga satellite at anti-satellite satellite ay dapat na mas praktikal. Ang pagiging praktikal na ito ay dapat na napaka-praktikal para sa kanya. Praktikal ito. Tang Moxon, dapat kang bumili ng military navigation satellite. Kung hindi, tingnan mo ang dagat, may tubig sa lahat ng dako, at mahirap sabihin ang direksyon. Bilhin mo ito, dapat nating gamitin ito para sa ating nabigasyon sa hinaharap. Hong Dali, ito okay, bibili muna ako nito. Lucifer, dapat kang bumili ng reconnaissance satellite, ito ay isang ganap na tool sa pag-espiya. Matagal ko nang gustong makita ang mga dalampasigan sa Hawaii. Napakaganda daw ng mga ito. Mayroon silang malaanghel na mukha at malademonyong figure. Nag-isip sandali si Hong Dali, bueno, pagkatapos ay isang reconnaissance satellite, isang navigation satellite, at isang interception satellite. Pagkatapos ay tumingin muli siya kay Li Nianwei, Sister Nianwei, gusto mo bang bumili din para sa iyo? Si Li Nianwei ay hindi makatawa o umiyak, ako. Hindi ko ito kailangan. Hindi ako sumilip sa iba. Totoo yan. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, iyon na nga, bumili ka muna ng 3 para magamit, at pagkatapos ay humingi ng higit pa kung kulang ka. Tang Moxon, Lucifer, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, gawin. Sa tingin mo ito ay isang dumpling. Hindi sapat. Magdagdag pa ng 2. Nagmamadaling pumunta si Hong Dali sa mobile phone at sinabing, Uncle Chief, nakapili na ako. Gusto ko munang bumili ng 3. Gusto ko ng reconnaissance satellite, navigation satellite at interception satellite. Ang iba ay hindi kailangan sa ngayon. Bibili ako kapag magagamit na sila sa hinaharap. Bastos ka. Galit na galit ang sinabi ng hepe, pinagalit mo ba ako? Hindi ka ba pumayag na bumili ng isang pares? Bakit naging 3 ulit? Ngumiti si Hong Dali at sinabing, hindi nagbago ang plano. Halika, si Uncle Chief ang pinakamagaling, alam kong gagana ito. Chief, ano ang iniisip ng bastos na ito? Alam ba niya kung ano ang satellite? Susubukan ko ang aking makakaya, labis na nanlulumong sabi ng hepe, kukuha ako ng 3 satellite para masilip mo. Anong klaseng mundo? Ngunit kahit na ganoon, dapat suportahan ni Hong Dali ang kanyang pagiging aliberga. Kaya't sa wakas ay sinabi ng pinuno, ikaw bastard, maghintay para sa aking balita. Matapos ibaba ang telepono, sinabi ng hepe na masakit ang ulo, 3 satellite, alam ba ni Hong Dali kung ano ang mga iyon? Lumingon si Mo at hindi makatawa o umiyak. Sabi, Chief, paano kung kukuha tayo ng 3 satellite? Gayunpaman, alam ko na ang mga bagay na nakukuha ni Master Dali ay kadalasang nagdudulot ng karagdagang mga pakinabang. Palagi kong nararamdaman na magiging kapaki-pakinabang ang pagkuha sa kanya ng mga satellite. Totoo iyon. Ayon sa karaniwang estilo ng lalaking ito, hindi dapat maging malaking problema ang pagkuha sa kanya ng 3 satellite. Nag-isip sandali ang pinuno. Pagkatapos ay nagutos siya, bueno, sa pagbabalik tanaw, pumunta ka sa matandang si An Yangshu at sabihin sa kanya ang kahilingan ni Dali. Hilingin sa kanya na humanap ng paraan. Okay. Then aalis na ako. Bumalik agad si Mo. Umalis. Maghintay hanggang sa walang laman ang opisina. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba, hindi nagbago ang planong binanggit ng bastard na ito. Ipinapaalala nito sa akin na sila ni Wei Guo ay talagang mahusay na magdulot ng mga aksidente. Sa pagkakataong ito, may isa pang aksidenteng mangyayari. Ang resulta ay tila totoong nagkatotoo ang mga salita ni Hong Dali. Iniisip ito ng pinuno. Biglang tumunog ang cellphone. Kinuha ito ng pinuno at tiningnan. Sinabi niya, at pagkatapos ay mabilis na sinagot ang telepono. Dugo. Demonyo. Nasaan ka, bakit mo ako tinatawag ng ganitong oras? May nahanap ka ba? Ang demonyo, pagkatapos magpalit ng kanyang anyo, ay pumasok sa bansang Japan at naghahanda upang harapin si Taro Gomoto, ang presidente ng Fuata Zaibatsu. Kung tatawag siya sa oras na ito, dapat na mahalaga ang balita. Hepe. Ang medyo mapurol na Chinese ng dugong demonyo ay dumating sa telepono, kakapatay ko lang ng isang ninja mula sa Fuchan Zaibatsu, ngunit ito ay medyo hindi inaasahang pakinabang, kaya gusto ko lang sabihin sa iyo. Ito ay talagang isang hindi inaasahang pakinabang. Hindi kaya mabilis na nagbago ang plano? Anong klaseng windfall? Sabihin mo.
Nang marinig ng pinuno na ito ay may kaugnayan sa Fengtian Zaibotso, agad siyang nag-aalalang nagtanong, nasaan ito? May kaugnayan ito kay Young Master Dali. Mabagal na sinabi ng demonyong may dugo, ang Fengtian Zaibotso. Ang pinuno ng Hininja, si Hattori Jiro, ay dumating na sa Tianhai City, at ang kanyang target ay si Hong Wigyu. Nagulat si leader sa una, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya, gaano kalakas itong Hattori Jiro? Hindi mas mababa sa akin. Sumagot ang dugong demonyo, ayon sa ninja na napatay ko, si Hattori Jiro ay may kakayahan na baguhin ang mga Jin ng Zerg Queen na si Zhang Yi, na napakalakas. Okay, naiintindihan ko. Ang hepe ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, salamat sa pagbibigay ng ganoong mahalagang impormasyon. Bahala ka, tatahan ako sa langit pagkatapos kong patayin si Gomoto Taro. Walang problema. Ibaba ang telepono. Sa sandaling ang pinuno ay nakaramdam ng relief sa lahat. Tuwang-tuwa siyang naglibot sa opisina ng ilang beses, at paulit-ulit na sinasabi habang naglalakad, mas maganda sa pagkakataong ito, mas maganda sa pagkakataong ito. Haha, hindi pala mabilis na nagbago ang plano, kaya sa pagkakataong ito madali na ang lahat. This was simply it's as refreshing the all over sweating all over on a hot day and then biglang natama ng aircon. Mabilis na nagutos ang hepe, halika rito, ipaalam sa akin. Magtipon sa malaking silid ng komperensya. Mayroon tayong mahalagang ipahayag. Hindi nagtagal, nagtipon ang lahat ng matataas na pinuno sa punong tanggapan na gusali ng Tianjin Navy District. Pumasok ang punong may masayang mukha, at tumawa ng malakas pagkapasok niya sa pinto. Tumatawa, sa pagkakataong ito ay nalampasan na natin ito. Ang lalaking iyon na si Sir Aishii Kazuma ay nagpadala ng pinuno ng mga Iga Ninja, si Hattori Jiro, upang patayin si Hong Wigyu. Nang marinig ang sinabi ng pinuno, tuwang-tuwa at nagtawanan ang lahat sa ibaba. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita na natin ang liwanag ng araw. Inayos natin ang napakalaking bilog, na-impeach si Hong Wigyu, at kumita ng pera para maipaliwanag ang kanyang kamatayan. Ngayon ay sa wakas ay inaabangan na natin ang pagsulong, ha. Well, sa tingin ko alam na ng lahat. Inalog ng pinuno ang mesa, sa pagkakataong ito ay dumaan na tayo sa napakalaking bilog, at ang pinakalayunin ay ang Fengtian Zaibotso na lihim na kumokontrol sa gobyerno ng Japan. Kabanata 553 Resource Chamber of Commerce, sa ilalim ng pinal na plano. Futa Zaibotso. Ang malaking plano ng hepe sa pagkakataong ito ay ang Fengtian Zaibotso. Sa napakalaking eksena sa pagkakataong ito, ang buong Resource Chamber of Commerce ay nagkakagulo, na-impeach si Hong Wigyu, sinasalakay si Chen Guangming, at pinapatay pa si Hong Wigyu, na nag-iikot-ikot. Tanging ang behemoth na si Fengtian Zaibao ang karapat-dapat na maging pinuno. Target. Sa wakas nakakaramdam na ako ng kagaanan sa pagkakataong ito, hahaha. Sabay-sabay na tumawa ang lahat sa ibaba, sa simula, natatakot kami sa isang hindi inaasahang mangyari, ngunit hindi namin inaasahan na sina Bai Shi at Ma ay malamang na nagplano na patayin si Hong Wigyu, na naging sanhi ng pag-atake sa amin ni Hong Dali, isang bastard. Kumilos ang kaharian ng langit. Ngunit hindi namin inaasahan na sa pagkakataong ito ay maglalaro siya sa aming mga kamay. Siya ay naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Oo, nakahinga na ngayon ang pinuno, ayon sa aming unang pag-aakalang, ay impeach ng resource dealer si Hong Wigyu, at tiyak na hihingi siya ng pera. Si Guangguang ay sobrang kampante, at sa karakter ni Chen Guang, tiyak na hindi niya pababayaan si Hong Wigyu sa huli. Sa ganitong paraan, kung magpapanggap tayo na tayo ngayon ay pumatay sa Hong Wigyu, maaari tayong pumatay ng kumpanyang Wei Guang. Galit kay Fengtian Zaibao. Ngunit, kung ganoon, mahirap sabihin kung ito ay magtatagumpay sa hinaharap. Kung tutusin, si Hong Wigyu ay napakatalino. Kapag nadiskubre niya ang kapintasan, ito ay magiging walang kabuluhan at magdudulot ng sama ng loob. Kaya naman, hindi natin dapat hayaang may lumabas na mga chismis, lalo na ang Hong Wigyu. Alam ko, iba na talaga ngayon. Pumupunta si Hattori Jiro sa heaven para gawin ito, kaya kailangan nilang magpakamatay mag-isa, at hindi natin sila masisisi. Kaya, ang kailangan nating gawin ngayon ay gawin ang lahat. Para masiguro ang kaligtasan ng Hong Wigyu, dapat walang aksidente. May mga genetic modification na kakayahan daw si Hattori Jiro at kailangan nating tiyakin na makukuha natin iyon sa Hattori. Pangalawa, si Hangi Jiro. Makikilala ni Hong Wigyu pangatlo, ang malaking taksil na ito, lahat ay makakaalis na nang hindi ako pinapansin. Sa wakas ay naging maliwanag ang buwan, at lahat ng naruroon ay lumaki. Matapos huminga, nagtawanan silang lahat, haha, mas maganda sa pagkakataong ito. Sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag. Oo. Sa simula, nagtutulungan kami upang pasiglahin si Hong Dali, ang maliit na aliberga, at natatakot pa rin kami, ngunit sa wakas ay okay na. Sinasabi ni Sir Aishii Kazuma na may perpektong plano, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpakamatay na talaga siya. Haha. Hintayong matapos tumawa ang lahat. May iba pang nagtanong, kung gayon, hepe. Si Hattori Jiro ay may kakayahang magbago ng mga Jin. Siya ay dapat na napakalakas. Sino ang dapat nating gamitin para protektahan siya?
Hindi ako nagtitiwala sa mga ordinaryong sundalo. Ang mga sobrang sundalong iyon ay kasalukuyang napakalayo sa Hongdali. Kung walang ganoong uri ng lakas, ang iba. Ang super soldier na may 100 attributes ay bumaba na dahil nalampasan na niya ang range ng halo. Natural na alam ito ng bansa. Sa pagharap kay Hitorijiro, maliit ang tsansa ng mga ordinaryong sundalo na manalo, at magdudulot ito ng maraming casualty, na halatang hindi cost-effective. Isang tao sa ibaba ang nagmungkahi, paano kung maglagay tayo ng mekanikal na banal na kasuotan sa Hongwigyu, ito ay magiging mas maginhawa. Pero ayaw niya, ngumiti ang pinuno at sinabing, huwag kang mag-alala, kung medyo mahirap noon, ngayon pero may magaling na kandidato. Sino ito? Sabihin mo sa amin ang totoo. Pagtingin sa mga usyosong tao sa ibaba, nakangiting sinabi ng hepe, kailangan kong ilihim ang kandidatong ito pansamantala. Alam mo, sa susunod, makikita natin kung paano pahirapan ni Hongdali, isang sobrang alibughang anak, ang Fengtian Zaibotsu, ha. Ang Fengtian Zaibotsu, ang pinakamalaking dahilan ng digmaan sa pagitan ng kaharian ng langit at kaharian ng Japan ay dahil sa Fengtian na ito. Ang Chaebol ang nasa likod nito. Sa simula pa lang, ang Fuata Zaibotsu ay palaging may dakilang ambisyon para sa kaharian ng langit, at ang ambisyong ito ay hindi huminto 100 taon na ang nakalilipas. Sa mapayapang panahon ngayon, hindi sila direktang makakapaglansad ng digmaan, ngunit inuudyukan nila ang pamahalaang Hapones na kalabanan ang kaharian ng langit sa kanilang likuran. Ang labanan noon at ang laban para sa Turtle Island ngayon ay halos lahat ay sanhi ng Fuata Zaibotsu. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang antas, ang kapital at politika ay direktang nauugnay. Sa makatuwid, sa kaharian ng langit, talagang imposible para sa misteryosong lalaki at pinuno na maupo at huwag pansinin ng ganoong organisasyong nasa kanan sa Japan. Hindi na kailangang sabihin tungkol sa digmaan noon, hindi madaling maalis ang puot. Kahit ngayon, imposibleng pumikit sa mga ganitong grupong gumagawa ng gulo. Noong nakaraan, mahirap, napakahirap, nasupilan ang mga higanteng grupong multinasyonal. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang domestic na grupo, at ito ay protektado ng mga internasyonal na legal na kasunduan, kaya imposibleng atakehin ang Fengtian Zaibotsu. Pero iba na ngayon. Dahil ang kaharian ng langit ay may dakilang kapangyarihan. Bagamat walang puso ang bastos na ito, sigurado ang misteryosong lalaki at pinuno na tiyak na makakatanggap ng walang awa na dagok mula sa kanya ang sinumang gustong manakit sa kanyang pamilya. Sa partikular, ang ganitong uri ng pag-atake ay malamang na dumating ng walang anumang babala at hindi man lang ito mapaghandaan. Kaya naman sinamantala nila ang resource chamber na ito para gumawa ng ganoong kalaking plano. Ngayon, bagamat may ilang maliliit na aksidente sa proseso, sa wakas ay pinangunahan nito ang Fengtian Zaibotsu na kumilos laban kay Hongwigyu. Kaya sa natitirang oras, kailangan lang ng lahat na maupo, uminom ng tsaa, at panuurin si Hongdali, ang pinakamakapangyarihang alibughang anak sa kasaysayan, kung paano niya pinahihirapan ang Fengtian Zaibotsu. Nakakatakot talaga pag naiisip ko. Sa Tianhai City, si Lan Roxy ay tumutuloy sa Regent Hotel. Haha, Chief, bakit ka nandito? Sa sandaling makita ni Hongwigyu ang hepe, mabilis siyang lumipat sa silid at nakangiting sinabi, anong uri ng hangin ang nagdadala sa iyo dito? Mangyaring umupo, mangyaring umupo. Haha, Lao Hong, narinig ko ang tungkol sa iyong mga aksyon kamakailan. Nakangiting umupo sa sofa ang pinuno. Kinuha niya ang tasa ng tsaa at nagsalin ng isang tasa ng tsaa. Humigop siya at sinabing, na-impeach ako ng Chamber of Commerce, at pagkatapos ay ginawa ko ito ng direkta. Nagsagawa sila ng asset restructuring, na lampas sa inaasahan ng lahat. Pagkatapos ay gumawa ng malaking hakbang ang iyong pamilya at pinaalis si Chen Guangming, at pagkatapos ay nabaliw sila para makuha ang mga stock ng Chen Energy. Nakakamangha. Pakinggan ang sinabi ng pinuno. Namula si Hongwigyu at sinabing, makapangyarihan pa rin ang pamilya ko. Hindi ko akalain na makakagawa ako ng ganoong kalaking hakbang, haha. Speaking of Hongdali, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Hongwigyu. Si Hongdali ay talagang isang alibughang tao, at alam niya kung paano maglaro sa isang pabaya, ngunit kung iisipin mong mabuti, ang bastos na ito ay maaasahan. Kung kailangan mo siyang kumilos, hanapin mo lang siya at tama ka. Ngunit Chief, sabi ni Hongwigyu, nag-isip sandali, at nagtanong, hindi ba't ang militar ay hindi direktang kasangkot sa mga gawain ng Kamara ng Komersyo? Ang hepe ay masasabing kumakatawan sa tagapagsalita ng hukbo. Hindi kaya dumating siya ngayon dahil sa mga gawain ng Chamber of Commerce. Haha, hindi sana ako kasali noon. Ang cool-looking leader, na nakasuot ng malaking trench coat, ay nakangiting nagsabi, ngunit ito ay may kinalaman sa iyong pamilya Dali, kaya natural na kailangan kong mamagitin kung hindi, wala kang pera upang tawagan si Dali. Kung ang pamilya ay masira, maraming benepisyo ang mawawala sa atin, tama ba? Totoo iyon. Umiling si Hongwigyu at ngumiti, kung gayon hepe, pumunta ka sa akin sa pagkakataong ito dahil part of the reason is about the Chen family. Oo. Tinitigan ng pinuno ang mga mata ni Hongwigyu at same time na sinabi, ang pamilyang Chen ay bumagsak. Binibili mo ang kanilang mga stock, at matutulungan ka naming ganap na maalis ang mga ito.
Hindi ka taka-taka, nagtataka pa rin ako kung bakit ang balita ng pagkubkob ng pamilya Chen ay mabilis na kumalat at kung saan-saan sa internet. Natawa si Hong Weiguo, dahil ang mga pinuno ay nagkusa na tumulong, bibilisan ko ang lahat mamaya. Sa proseso, hanggat ang stock ng pamilya Chen ay hindi bababa sa limitasyon, ang dami ng kalakalan ay maaaring tumaas. Kumain ka na ng pamilya Chen, ngumiti ang pinuno at tumango, napakagandang bilhin ngayon ng mga stock ng kanilang kumpanya, pwede ka na. Ngayong nasa likod nito ang bansa, walang dapat ipag-alala si Hong Weiguo, kaya direktang sumang-ayon siya, okay. Walang problema. Siyempre, dapat mayroong mga kondisyon para sa pagtanggap ng mga benepisyo. Sa suporta ng bansa, makukuha ang pamilya Chen. Mas simple. Nagtanong si Hong Weiguo, ano ang mga kondisyon? Pagkatapos tanggapin ito ng pamilya Chen, direktang inilagay nila ito sa pangalan ni Dali at hiniling sa kanya na makipaglaro ng may lakas. Ngumiti ang pinuno na parang 1,000 taong gulang na fox, anong uri ng bagay ang ginagawa ng batang ito na si Dali? Hayaan siyang maglaro ng malaki sa pagkakataong ito at tingnan kung ano ang magagandang bagay na magagawa niya gamit ang enerhiya. Ito. Biglang nahiya si Hong Weiguo, napakataas ng tingin mo sa kanya. Ang mga katotohanan ay nasa harap mo. Ngumiti ang pinuno at sinabi, dapat kang magkaroon ng higit na tiwala sa iyong pamilya Dali kaysa sa akin. Tama, bamantong hininga si Hong Weiguo, itong batang si Dali, hindi ko inaasahan na aabot siya sa puntong ito. Nakakagulat. Weiguo, biglang naging seryoso ang ekspresyon ng hepe, at sinabi niya, dapat kang makinig ng mabuti sa susunod kong sasabihin, at huwag mong ipagkalat ito sa labas. Alam ng Diyos at alam ng lupa, alam mo at alam ko. Sa karamihan, maaari na lang kitang tawaging asawa kong si Lan Roo. Alam ni Shi na hindi dapat maglik ang iba. Naging seryoso rin si Hong Weiguo nang marinig ang sinabi ng hepe. Ang aming boss, tinuro ng hepe ang langit, at ang kahulugan ay maliwanag. Minsan ko nang sinabi sa akin na ang mga darating na digmaan sa mundong ito ay tiyak na ipaglalaban dahil sa enerhiya. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong langis sa mundo, at maaari lamang itong suportahan sa loob ng 100 taon. Sa kasalukuyan, lahat ng mga bansa sa mundo ay nagpapabilis sa pag-unlad ng enerhiya. Ang ating bansa. Naturally, ito ay walang mga pangunahing dahilan. Sa kasamaang palad, walang mga pangunahing dahilan. Ngunit sa pagkakataong ito pinahintulutan ng Resource Chamber of Commerce ang boss na makahanap ng pagkakataon, isang tunay na pagkakataon. Iwan ang pamilya Chen kay Dali. Ang ibig sabihin ng boss ay umaasa ang boss na magkaroon ng bagong uri ng enerhiya. Walang nakakaalam ng tiyak na proseso. Ngunit hindi bababasa, ito ay isang pag-asa. Kaya, Weiguo, sa pagkakataong ito ay hindi na tayo. Nagbibiro ako. Ito ay isang foregone conclusion na ang pamilya Hong ay babangon dahil sa lakas ng iyong pamilya. Walang sino man ang makakapagsabi kung gaano ito kataas. Gayunpaman, umaasa lamang kami na kahit na dumating ito, hindi namin nakakalimutan na ang pamilyang Hong ay kami. Ang mga tao ng kaharian ng langit ay ang mga founding fathers ng ating kaharian noon, ngayon, at sila pa rin. Sa puntong ito, ang pinuno ay tumitig sa mga mata ni Hong Weiguo at sinabing dahan-dahan, kung gusto mong makuha ang pag-aproba ng 10 tao, kailangan mo lang gawin ito. Gawin ang parehong bagay tulad ng iba. Kung gusto mong humanga ng milyon-milyong tao, dapat iba ka. At kung gusto mong mag-iwan ng pangalan sa kasaysayan at maalala ng buong sangkatauhan, kailangan mong lumaban sa buong mundo. Kabanata 554, Pagmamahal ng Magulang. Kung gusto mong iwan ang iyong pangalan sa kasaysayan at maalala ng buong sangkatauhan, kailangan mong labanan ang buong mundo. Matapos marinig ang mga salita ng pinuno, medyo nasasabik si Hong Weiguo sa kabila ng kanyang karaniwang kalmado. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya't inilabas niya ang isang pakete ng sigarilyo sa kanyang bulsa, iniabot ang isa sa hepe, at saka siya mismo ang kumuha. Bilang isang resulta, sinubukan kong sindihan ito, ngunit sinubukan ng 5 o 6 na beses nang hindi nagtagumpay. Nakamit na ni Hong Weiguo ang paghanga ng milyon-milyong tao. Ang Chench, kasalukuyang pinakamalaking search engine sa Changguo, ay may market value na higit sa 20 bilyon at mayroong 20,000 empleyado sa kumpanya lamang. Sa buong Heavenly Internet, si Hong Weiguo ay isang karapat-dapat na isa sa mga higanti. Speaking of Hongwei Kingdom, sino ang hindi nakakaalam na may 7.8 bilyon na tao sa Kingdom of Heaven? Ngunit ngayon sinabi sa kanya ng pinuno na may pagkakataon sa harap mo. Kung magtagumpay ka, maaari kang gumawa ng karagdagang pag-unlad at mag-iwan ng isang pangalan sa kasaysayan na maaalala ng buong sangkatauhan. Sino ba naman ang hindi matutukso sa ganyang bagay? Si Hong Weiguo ay hindi isang santo, mayroon din siyang 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Likas siyang umaasa na makalipas ang 100 taon, maaalala pa rin siya ng sangkatauhan at mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngayon, nasa harapan na niya ang pagkakataon, paanong hindi siya masasabik? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa plano. Hinigop ni Hong Weiguo ang ikatlong bahagi ng sigarilyo sa isang paghigop, at dahan-daang nagtanong, napakaganda ng kakayahan ko. Kung tama ang hula ko, hepe, pamilya ko ang tinutukoy mo. Dali, tama ba? Oo, tama iyan.
Sumang-ayon ang pinuno. Sa totoo lang, ang pinag-usapan nilang dalawa ngayon ay parang isang larong pambata, ngunit napakahusay nitong matukoy ang hinaharap na pag-unlad ng kaharian ng langit kahit na ang layunin ng kanilang pag-uusap ay iyon lang. Isang walang pusong maliit na talunan. Lunukan ng pamilya Chen at ibigay ito kay Dali. Ito ang unang hakbang. Mabagal na sinabi ng hepe, ang balita na ang pamilya Chen ay nakipagsabuatan sa Fengtian Zaibotso ay nakumpirma na. Sino ang Fengtian Zaibotso? Siyempre, alam na alam mo, kaya noong una ay gusto naming gamitin ang resource chamber na ito upang ganap na ibagsak ang pamilya Chen, ngunit nagkaroon ng isang maliit na aksidente sa gitna. Dali, ang bastard, ay may galaw lamang ang kanyang mga daliri, at ang pamilya Chen ay nahulog. Ang munting bastard na ito, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Hong Weiguo nang banggitin niya si Hong Dali, ang munting alibughang anak na ito ng aming pamilya ay hindi pinalayaw siya ng walang kabuluhan. Haha, mabait kang anak, nakakainggit naman. Tumawa ang hepe, at saglit na nagtawanan ang dalawa. Nagpatuloy ang pinuno, ibagsak ang pamilya Chen. Susunod, kakainin mo ng buo ang pamilya Chen. Makikipagtulungan kami sa iyo sa aspetong ito. Hindi ko na kailangang sabihin pa ang tungkol sa proseso. Sinimulan mo na ang operasyon. Pagkatapos kumain ng pamilya Chen, ipaubaya mo ang kumpanya ng enerhiya na ito sa mga kamay ni Dali at hayaan siyang gawin ito. Hindi natin kailangang panghimasukan ang gusto niyang gawin. Sa puntong ito, same time na sinabi ng pinuno, hindi namin alam kung ano ang gagawin ni Dali sa enerhiya sa hinaharap. Ngunit isang bagay na sigurado ako ay tiyak na may makukuha si Dali. Sa panahon ngayon, kung sino ang makakahawak sa enerhiya ay magiging hegemon ng mundo. Kaya naman, sa sandaling lumitaw ang bagong enerhiya, tiyak na magtatagumpay si Hong Dali. Maaalala ito ng lahat ng tao sa mundo. At sa kabilang banda, darating din ang panganib, halimbawa, ang Estados Unidos at Japan. Kaya, tiyak na haamon tayo ng mundo mamaya, at sa oras na ito, ang iyong kaligtasan ay partikular na mahalaga. Upang harapin ang ganoong sitwasyon, gumawa ako ng dalawang paghahanda. Una, dinala ko ang gulansyo ni Dali at nakaparada na ito sa parking lot ng hotel. Ito ang magiging kotse mo sa maikling panahon. Nagpatuloy ang pinuno, ang isa pa ay bibigyan ka ng isang malapit na tanod. Sinabi ng pinuno at ipinalakpak ang kanyang mga kamay, Levi's, pasok ka na, ikaw na. Maya-maya, matangkad na siya at payat. Si Levi's, na may suot na salaming pang-araw, ay binuksan ang pinto at pumasok. Nang makita niya si Hong Weiguo, agad siyang ngumiti at sinabi, mahal na Ginoong Hong, hello. Ang pangalan ko ay Levi's. Ikinararangal kong maging bodyguard mo. Pakiusap, alagaan mo ako. Ah, hello, hello. Nang makita si Levi's, nagmamadaling bumangon si Hong Weiguo at nakipagkamay sa kanya. Bagamat hindi malinaw kung gaano kalakas ang taong ito, tiyak na hindi magiging masama ang taong personal na dadalhin ng pinuno. Weiguo, ayon sa tumpak na impormasyon, tinitigan ng malapitan ng pinuno ang mga mata ni Hong Weiguo at sinabing, nakipagsabuatan ng Fengtian Zaibotsu ng Japan kay Chen Guangchao at ipinadala ang kanilang ninja army leader na si Hattori Jiro para harapin ka. Mag-ingat, Fengtian Chable. Ngumiti si Hong Weiguo, tulad ng inaasahan, ang alitan sa pagitan ni Fengtian Chable at ng aming pamilyang Hong ay maaaring masubaybayan pabalik sa 100 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay nanggugulo na naman sila. Sa puntong ito, marahas na tumanggaw si Hong Weiguo, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Weiguo, tumayo ang pinuno at pinisil ang mga balikat ni Hong Weiguo, ang mundo ay sasailalim sa malalaking pagbabago. Ang kailangan mong gawin ngayon ay tapusin ang gawaing logistic. Okay, mapapawi nito ang lahat ng alalahanin ni Dali. Chief, pinagkakatiwalaan mo lang ang aking pamilya Dali. Tuwang-tuwa si Hong Weiguo. Hindi niya inaasahan na sobrang pahalagahan ng bansa si Hong Dali, ang kanyang anak na ipinagmamalaki niya. Ang iyong pamilya ay mabilis na lumalaki. Sumang-ayon ang pinuno, sa simula, ito ay maliit na halaga, pagkatapos ay 10-10 milyon, at ngayon ay daan-daang milyon na. Sigurado ako na siya ay may sariling lihim. Hindi ako magtatanong tungkol dito, at mas mabuting hindi mo natanungin. Nasa kanya na ang lahat. Susuportahan ka namin ng boss. Kung ito ay magtatagumpay, lahat ng tao ay mabibigo. Kung ang lahat ng ito ay mabibigo. Affordable pa naman. Resource Chamber of Commerce, orihinal na hindi na kailangan ang meeting na ito para sa kasalukuyang Heavenly Kingdom. Gusto ng boss na kanselahin ang meeting noon, ngunit dahil kay Hong Dali, nagbago ang isip ng boss. Magpapatuloy ang Chamber of Commerce hanggang sa susunod na session. Hindi ko na pag-uusapan ang nangyari sa panahong ito. Sa madaling sabi, gagawa ako ng paraan para makabalik sa Chamber of Commerce at magkaisa ang buong Chamber of Commerce. Okay, naiintindihan ko. Mabangis na sabi ni Hong Weiguo. Tumango. May kasabihan na ang mga kuneho ay hindi kumakain ng damo mula sa kanilang mga pugad. Sila ay orihinal na na-impeach ng Chamber of Commerce, ngunit ngayon ay hiniling siya ng hepe na bumalik. Si Hong Weiguo ay talagang hindi payag. Gayunpaman, pagkatapos makipag-usap sa hepe, naisip din ito ni Hong Weiguo. Ang kaharian ng langit ay palaging may tradisyon na ang lahat ay nakasalalay sa susunod na henerasyon. Para kay Hong Dali, okay lang kung medyo may naramdaman akong mali.
Ang kailangan niyang gawin ngayon ay gumawa ng magandang trabaho sa likuran para kay Hong Dali, at huwag hayaan siyang mag-alala tungkol sa likuran. Dali, ikaw ay nakatadhana na maging sikat sa buong panahon. Ang kailangan mong gawin ngayon ay gumastos hanggat gusto mo at gawin ang gusto mong gawin. Hanggat narito si tatay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay sa bahay. Sa katunayan, maraming beses, ang pagmamahal ng magulang ay napakadakila. Maaaring hindi mo alam, naiintindihan, hindi nakikita o nahahawakan, ngunit ang ganitong uri ng pag-ibig ay talagang umiiral ng walang anumang diskwento. Handa silang magbigay ng kahit ano para sa kanilang mga anak. Saludo sa lahat ng magulang sa mundo. Wigyo, ano ang gusto mo sa amin? Sa sandaling pumasok sina Liu Yawei at Mutay sa pinto, nag-aalalang nagtanong si Liu Yawei, may nangyari bang mali sa pagkuha natin ng Chen Group? Ngunit hindi ko pa ito narinig. Maayos ang lahat. Naging maayos. Tumingin si Mutay kay Levi, na nakatayo sa tabi ni Hong Wigyo, hoy, sino ito? Bagong kaibigan. Naturally, ang mas kaunting mga tao sa kanilang antas, mas mabuti. Pero ngayong may dagdag na tao, kailangan ko munang magtanong. Ito si Mr. Levi's, ang malapit na bodyguard na kakaayos lang ng hepe para sa akin. Mabilis na ipinakilala ni Hong Wigyo ang dalawa sa kanila, ang dalawang ito ay sina Mr. Liu Yawei at Mr. Mutimo. Pareho silang sariling mga tao at lubos na maaasahan. Liu, mabuti iyan, mabuti iyan. Tumango si Levi's private bodyguard. Inayos mismo ng hepe. Tiningnan ni Liu Yawei si Levi pataas at pababa, pagkatapos ay kinuha ang tseke at nag-type, mga taong natuklasan ni Dali. Sa pangkalahatan, kung ano ang natuklasan ni Dali ay mga talento. Kunin ito ay 10 milyon ay itinuturing na aking personal na sponsorship. Aniya at inabot ang tseke sa kamay ni Levi. Levi's, salamat, Mr. Liu, sa pabuya. Gaya ng inaasahan, masaya siyang kasama ni Master Dali, at maging ang mga tao sa paligid niya ay napakabukas palad. Haha, Lao Liu, maaga kang nagsimula. Sumulat din si Mutay ng isang tseke na nagkakahalaga ng 10 milyon, ang isang malakas na tao ay kailangang alagaan ng higit pa. Mr. Kahit bounty na 500 milyon ang target, 10 milyon na lang ang nasa kamay niya sa huli, pero gaano ba kalaki ang panganib niyan? Kayong dalawang matandang fox, tumawa ng malakas si Hong Wigyo, huwag mong i-poach ang sulok ng anak ko. Haha, ano bang nangyayari sa inyo? Sabay-sabay na nagtawanan ang ilang tao. Pagkatapos tumawa ng ilang sandali, nagtanong si Liu Yawei, Wigyo, bakit sabik na sabik kang mahanap kami? Huwag mong sabihin sa akin na may problema sa pamilya Chen. Ang pinakamalaking galaw ng mga taong ito ngayon ay ang panig ni Chen Guangchao. Si Mutay at Liu Yawei ay natural na ayaw ng mga problema sa pamilya Chen. Hindi ito ang pamilyang Chen, ito ay ang Chamber of Commerce at ang Fengtian Chable. Huminga ng malalim si Hong Wigyo at umupo kasama ang ilan pa. Si Levi ay nakatayo sa likod ni Hong Wigyo na may kamalayan, kumikilos bilang isang bodyguard. Sinabi ni Hong Wigyo, ipinadala ng Fengtian Zaibotso ang pinuno ng kanyang hukbong ninja, si Hattori Jiro, para patayin ako. Inayos ng pinuno na si Mr. Levi's ang maging bodyguard ko, at lahat ng iba pang ordinaryong pulis ay inalis. Pagkatapos ng lahat, sa lakas ni Hattori Jiro, ordinaryong pulis at sundalo ay tiyak na magdurusa ng mabibigat na casualty kung gusto nila, at hindi si Lao, ngayon ay magkakaroon ng mabibigat na casualty. Malayo sa akin, baka atakihin ka rin ng Futa Zaibotso. Napakalakas ng Hattori Jiro na iyon. Bumulala si Liu Yawei, hindi ba siya maaaring maging isang espesyal na puwersa o isang bagay? May kakayahan si Hattori Jiro na baguhin ang mga jin. Pinagtibay ni Hong Wigyo, kapag pinag-uusapan ang Hattori Jiro, hindi ko maiwasang banggitin ang Zerg Queen na si Zhang Yi. Mangyaring tingnan ang pinakadetalyadong impormasyon. Kinuha ni Hong Wigyo ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kina Liu Yawei at Mutay. Nakinig silang dalawa sa mga solemn na salita ni Hong Wigyo at mabilis na nagsimulang magbasa. Habang binabasa niya ay lalong namamanhid ang kanyang anit. Matapos tapusin ang lahat ng impormasyon, bumulala si Liu Yawei, si Zerg Queen Zhang Yi ay isang biotech geek na mas mapanganib kaysa kay Lin Chuyin. Nasira ang isang mersenaryong grupo ng higit sa 200 katao. Ang kanyang mga jin ang orihinal na bersyon ng pagbabago ay ninakaw ni Hattori Jiro. Kabanata 555, Masiglang Pan-Entertainment Civilian Technology Group Company. Kung totoo ang mga ito ay talagang mahirap. Matapos basahin ang lahat ng impormasyon, dahan-daang sinabi ni Muti, ang mga teknolohikal na bagay na nilikha ni Lin Chuyin ay lubos na makapangyarihan, at ang mechanical Saint Cloth ay ang pinakamahusay na patunay. Zhang Yi siya ay malakas pa rin. Ang Hattori Jiro na ito ay tila napakahirap pakitunguhan. Hindi nakakagulat na walang ordinaryong pulis ang ipinadala upang kumilos. Talagang hindi na kailangang magdulot ng malaking bilang ng mga ordinaryong casualty upang maiwasan ang panik. Sa kakayahang baguhin ang mga jin, ito man ay bilis, reaksyon o lakas, ito ay halos imposible. Lahat ay lampas sa ordinaryong tao.
Kung hihilingin mo sa mga ordinaryong pulis na harapin ang Spider-Man, ito ay magiging ganap na katawa-tawa at walang ibang kahulugan kundi magdulot ng malaking bilang ng mga casualty. Well, ito ay isa sa mga bagay. Tumingin si Hong Wigyo sa kanilang dalawa na may napakatindi na mga mata, ang pangalawa ay ang plano kong bumalik sa Chamber of Commerce. Malinaw itong sinabi ni Hong Wigyo, ngunit si Liu Yawei himuti, gayunpaman, ay naghinala na mali ang kanyang narinig. Nag-aalalang sinabi ni Liu Yawei, Wigyo, hindi ba? Na-impeach ka, bakit ka babalik? Hindi ba maganda ngayon? Sa tingin ko, ang Chamber of Commerce ay napakagulo sa pagkakataong ito, na sa 2 tao kung maaari itong buksan sa susunod. Siya ito ay hindi walang batayan. Napakaraming variable sa Chamber of Commerce sa pagkakataong ito, at mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa halip ay nagtanong si Mutai, Wigyo, bakit ka bumalik? Maaari mo bang sabihin sa amin? Ang dahilan ay napakasimple. Ngumiti si Hong Wigyo, na may napakasiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Iyan ang mayroon ng isang ama pagkatapos na maging matagumpay ang kanyang anak. Nasiyahan at ipinagmamalaki, ang aking dali ay hindi na isang maliit na tao ngayon. Gusto kong patatagin ang likuran upang siya ay gumastos ng maraming pera hanggat gusto niya. Bueno, ang iyong dali ay talagang hindi na isang maliit na tao ngayon, hinawakan ni Liu Yawei ang kanyang baba, biglang ngumiti at sinabi, ngayon siya ay isang sobrang gastador. Well, kung ako ito, dapat ko talagang patatagin ang likuran para sa kanya at pagsamahin ang buong Kamara ng Komersyo, upang maibigay namin ang pinakamahusay na mapagkukunan at pinakamahusay na mga patakaran. Pagkatapos ng lahat, ang mga na-impeach na miyembro, ang mga miyembro ng Bilog at iba pa ay may iba't ibang antas ng pananagutan sa mga miyembro ng Bilog at iba pa. Pagtataguyod ng gobyerno ng Kat-Anji tanging pagtrato. Resources Chamber of Commerce. Ang isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng mga miyembro ng Inner Circle ay maaari silang makatanggap ng malakas na suporta mula sa gobyerno. Para malaman. Sa antas na ito, may suporta man ang gobyerno o wala, dalawang magkaibang konsepto iyon. Magandang bagay na gustong bumalik, ngunit nakasimangot si Mutai. Dahan-dahan niyang sinabi, ang mga na-impeach na miyembro ay hindi pa nakakabalik dati. Ang susi ay ang lahat ng mga miyembro na na-impeach noon ay karaniwang bangkarota at hindi kwalipikadong bumalik. Ngayon ay inayos na ni Chenj ang mga ari-arian nito. Sa madaling salita, ngayon ikaw ay isang komandante, maaari nating lampasan ang lahat ng mga koneksyon. Ang problema ay mga ari-arian. Ang mga miyembro ng panloob na bilog ay nangangailangan ng isang kabuuang pag-aari. Maaari mo lamang itong kolektahin ng walang kabuluhan. Lumabas ang isang pangkat ng 2 bilyong tao. Well, ito ay isang mahirap na bagay. Matapos marinig ang sinabi ng dalawa, sumimangot din si Hong Wigyo. Mayroong mahigpit na panuntunan para sa mga miyembro ng Inner Circle. Una, dapat mayroon silang sariling kumpanya. Pangalawa, ang pagtatasa ng hard asset ng kumpanya ay dapat mayroong mga asset na higit sa 10 bilyon. Kung hindi matugunan ang dalawang bagay na ito, mahihirapan ang sinuman na magsabi ng anuman, kahit na ito ay magkatuwang na inaprubahan ng 5 oligarko. Ito ang mahirap at mabilis na tuntunin, ganap na walang mga pagbubukod. Mukhang hindi madaling bumalik sa maikling panahon. Tinapik ni Hong Wigyo ang kanyang mga daliri sa mesa. Ang kumpanyang ito ay may 10 bilyon sa mga hard asset, na nangangahulugang ito ay dapat na isang seryosong kumpanya na may punong tanggapan, mga empleyado, at kanilang sariling mga negosyo. Hindi ito nangangahulugan na maaari kang makapasok ng basta-basta sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng iyong pangalan dito at pagbuo ng mga koneksyon upang makakuha ng 10 bilyon. Kung hindi man. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Liu Yawei at sinabing, Wigyo, ngayon ay may mga koneksyon na tayo. Kung gusto mong bumalik, ang mga miyembro ng Inner Circle ay tiyak na kakampi mo. Ang kumpanya ang pinakamasama. Maaari muna nating irehistro ang kumpanya. Kung tatanungin mo ako, huwag gamitin ang iyong pangalan, gamitin lamang ang pangalan ni Dali, at tawagin itong Dali Technology. Sumang-ayon din si Muti, na nagsasabi, oo, tama, kung gayon ang kumpanya ay tatawaging Dali Technology. Bago, Wigyo, magsasama na lang ang iyong Chenge. Pagdating ng panahon, gagamitin ang iyong tagapagsalita ng Dali Technology, at maituturing kang isa sa mga executive. Hindi naman sinabi ng Chamber of Commerce na hindi maaaring pumunta sa ibang kumpanya ang na-impeach na member company matapos itong malugi. Gawin na lang natin. Sa oras na iyon, tinatansya ko na sa lakas ng iyong pamilya, hindi magiging problema ang pagkakaroon ng mahigit 10 bilyong asset. Oo, magandang ideya iyon. Pumalakpak si Liu Yawei bilang pagsang-ayon, pagdating ng panahon, hindi ito magiging problema. Kami ni Lao Tai ay mamumuhunan sa kumpanya at ibibigay sa iyo ang pundasyon. Kasama ng aming pagkuha ng Chance Energy, kung ang iyong pamilya ay gumawa ng maraming pagsisikap, hindi ito dapat maging isang malaking problema. Noong nakaraan, sa Resource Chamber of Commerce, halos lahat ng na-impeach ay nalugi ang kanilang mga kumpanya at wala nang ibang mapagpipilian. Karaniwan, ang lahat ay natapos ng masama, at halos hindi sila makaligtas sa pamamagitan ng paggawa ng ilang maliit na negosyo.
Ngunit sa pagkakataong ito, madalas mangyari ang mga hindi inaasahang sitwasyon, at na-impeach si Hong Weigyo, ngunit hindi siya nasaktan. Si Chen Guangming ay na-impeach, ngunit ang kumpanya ay kinain ni Hong Weigyo. Bagamat itinuturing na ngayon na loner si Hong Weigyo, mas matibay ang kanyang pundasyon kaysa dati. Kung kalkulahin ayon dito, ang Hong Weigyo ay mayroon pa ring magandang pagkakataon na makabalik sa Chamber of Commerce. Ngayong nakumpirma na ang lahat, hinampas ni Hong Weigyo ang mesa, iyon na. Susunod, isama muna natin ang pamilya Chen. Pagkatapos ay aayusin natin at tatawagan itong Dali Technology. Sa susunod na mga araw, sa kaharian ng langit, sa domestic economic market, isang bagong grupong kumpanya ang lumitaw. Masiglang Pan Entertainment Civilian Technology Group Company. Ang grupong kumpanya ay isang grupong kumpanya na inorganisa upang kumilos ng sama-sama para sa isang tiyak na layunin, na ang isang pangunahing kumpanya at mga subsidiary na kumpanya nito ang pangunahing katawan, at ang mga artikulo ng asosasyon ng grupo bilang isang karaniwang code ng pag-uugali. Karaniwan itong nagpapatakbo ng mga malalaking asset, nangangasiwa sa maraming operasyon ng produksyon, at may mga interes sa maraming iba pang negosyo. Dahil gusto ni Hong Weigyo na pumasok muli sa Chamber of Commerce, ang pinakamahusay na paraan upang magtatag ng isang kumpanya ay ang ganitong uri ng grupong kumpanya. Sa mga koneksyon na kasalukuyang kontrolado ni Hong Weigyo, Liu Yewei, Muti at iba pa, kung maitatag ang naturang kumpanya, ang sukat na maaabot nito ay tiyak na magugulat sa panga ng lahat. Dahil kinakailangan na magbigay ng malakas na suporta sa likuran, ang kumpanyang ito ay dapat na natural na ang pinakamalaking at pinakamahusay. Ang nagparehistro ng kumpanyang ito ay walang iba kundi si Hong Dali. Haha, Weigyo, ngayong matagumpay na narehistro ang kumpanya, ang susunod na hakbang, humihitit ng sigarilyo si Liu Yewei at tumawa ng malakas, syempre, ito ay para makaakit ng mas maraming tao na sumama sa aming kalisya. Anyway, wala nang ibang masabi. At least bilang pabo. Ang aming Baobao Mall ay natural na kailangang isama dito. Ngumiti si Mutay na may isang kilay, kabilang ang change search, ang tatlong higanti ng internet ay ganap ng nakatali, hahaha. Hahaha, okay. Malakas na sinabi ni Hong Weigyo, kung gayon, magkaroon tayo ng isang malaking laro. Feeling ko parang may kulang. Tinamaan ni Liu Yewei ang kanyang mga labi, kung may sinumpaang relasyon sa Taoyuan. Oo, sa tingin ko ito ay gagana. Well, mahirap makahanap ng peach garden dito, ngunit alam ko na may malapit na plum garden. Tumawa ng malakas si Mutay, paano kung pumunta tayo doon para magkaroon ng sinumpaang kasal sa pagitan ng mga bayani ng Plum Garden? Tularan natin ang halimbawa ng mga pantas. Ngayon, dolyar, hahaha. Tumawa si Hong Weigyo, hawak-hawak ang kanyang tiyan, well, magpakasal tayo sa Ngayon. Well, haha, yun lang. Oo. Huminga ulit ng malalim na sigarilyo si Liu Yewei, at bigla niyang napagtanto na ang pagiging bata na inilayo niya sa loob ng maraming taon ay bumalik, at sinabi niya, bakit hindi tayo magsabi ng tungkol sa ating sinumpaang relasyon? Let's set off some firecrackers, at least may magre-recite ng kung ano-ano, parang nararapat. Well, ito ay kinakailangan. Kung hindi, tama si Hong Dali. Ang mga nakakatawang kaibigan ay karaniwang nakakatawang kaibigan. Napatawag din si Mutay ng mga salita ni Liu Yewei, bakit hindi natin ipagtanggol ang ating bansa? Ang iyong pamilya Dali ay laging may magagandang ideya. Hindi ba siya marunong sumulat ng lyrics? Tawagan mo siya. Tawagan ako at tingnan kung mayroong anumang angkop na mga salita. Maging mas formal tayo. Si Hong Weigyo ay commandant at kinuha ang kanyang telepono, tapos tumawag ka. Bilasan mo. Malapit nang maikonekta ang tawag. Dumating ang tamad na boses ni Hong Dali, tatay, ano ang nangyayari? Dali, ano yun? Ang boses ni Hong Weigyo ay medyo kakaiba, mayroon ka bang anumang angkop na salita para sa sinumpaang pagkakaibigan? Bumuo ka ng ilan. Ako. Mayroon akong kaibigan na gustong gumawa ng isang bagay tulad ng sinumpaang alyansa ng Taoyuan. Noong una ay gusto niyang sabihin na gagawin niya ito, ngunit nang mapagtanto niya na hindi niya maaaring mawala ang kanyang imahe bilang isang matalino at makapangyarihang tao, mabilis siyang nagbago ng isip. Sina Mutay at Liu Yewei sa gilid ay nagsabi, hindi pa rin mawala ang mukha ng matandang lalaki. Ha! I want to have a sworn brotherhood in Taoyuan. I really have that word. Dad, wait a minute. Ipapadala ko sa iyo via text message. Hong Dali he nodded decisively and agreed, mabilis, napag-isipan ko na talaga dati. Plano kong gamitin ito for filming Romance of the Three Kingdoms or something, pero ngayon ibibigay ko muna kay dad at sa kaibigan mo, hehe. Okay, kung gayon. Maghihintay lang ako. Kaya makalipas ang kalahating oras. Sa isang plum garden sa labas ng Tianhai City. Ang hardin na ito ay malayo sa Dongwu Lake, na may berdeng screen ng Longshan Mountain sa likod nito. Ang hardin ay itinayo laban sa bundok. Ang bundok ay pinalamutian ng mga plum blossom. Malapit ang mga bundok at malayo ang tubig. Ang virtual at ang tunay na umakma sa isa't isa, na bumubuo ng isang natural na larawan. Sa unang bahagi ng Tagsibol, ang mga plum blossom ay ganap na namumulaklak, at mayroong isang dagat ng mabangong nyebe dito. Ang bango ay mabango at nakakapresko.
Siyempre, ito ay katapusan na ng Agosto, at ang mga plum blossom ay hindi namumulaklak. Ito ay isang gilid na detalye, kaya hindi na kailangang pumunta dito. Inupahan ng tatlo sa Hongwigyo ang buong hardin ng plum, naghanda ng mga itim na baka at puting kabayo, nag-alay ng mga sakripisyo sa langit at lupa, at nagsunog ng mga insenso. Handa akong maging kapatid ng opposite sex. Hinawakan ni Levi ang mga salita ng sinumpaang pag-ibig na ipinadala ni Hong Dali ng may time na ekspresyon. Hindi siya mula sa kaharian ng langit, kaya hindi masyadong malinaw ang kahulugan ng mga salita sa tala. Anyway, alam naman niyang solemn na ang araw na ito. Ito ang araw kung kailan ang tatlong amo ay naging sinumpaang magkakapatid. Ito ang pangunahing prioridad sa kaharian ng langit, kaya pinag-iisipan niya ito ng husto. Seryoso. Ngunit ang mga lyrics na ito ay medyo hindi nakakaakit. Kabanata 556, sa tingin mo, bakit kailangan ito? Handa na ang lahat, kaya nagsimulang magbasa si Levi sa mapurol na inchik, ang ilog ay dumadaloy sa silangan, at ang mga bituin sa langit ay sumasali sa bedo. Tayo na kapag sinabi nating gusto natin, nasa iyo ang lahat, nasa akin ang lahat. Sina Hongwigyo, Liu Yewei at ang mga ekspresyon sa mukha ni Namo at Tai ay kakaiba, at sila ay yumuko. Nagpatuloy si Levi's, kapag nakakita ka ng kawalan ng katarungan sa daan, umuungal ka, kumilos kapag oras na para kumilos, sumugod sa siyam na estado tulad ng isang bagyo. Nagkatinginan si Hongwigyo at ang dalawa, pilit na pinipigilan ang kanilang pagtawa, at yumuko. Nagpatuloy si Levi sa pagbabasa, Hoy, hey, 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 hey. Tiyak na nabasa niya ang pangungusap na ito nang hindi maayos at paulit-ulit, ngunit sa kabutihang palad ay naging magkatugma muli, ang kalsada ay hindi pantay. Sa Dagandong, kumilos kapag oras na para kumilos, at ang buong bansa ay magiging puspusan. Kaya 3 beses na yumuko si Hongwigyo at ang iba pa. Nang makumplito ang regalo, gamulong-gulong silang tatlo at napahawak sa tiyan. Tumawa si Liu Yewei at sinabing, ha, ang galing mo Dali. Ano ang mga salita? May isip mo. Sinabi ni Mutai, hindi, hintayin mo muna akong tumawa, ha. Hongwigyo, ipinapangako ko na hindi ko siya bugbugin hanggang sa mamatay pag-uwi ko. Halos 10 minuto din silang nagtawanan bago sila tumigil sa pagtawa. Tumingin si Liu Yewei kay Hongwigyo, kuya. Magiliw na sinabi ni Hongwigyo, ikalawang kapatid. Mutai, kuya. Hongwigyo, pangatlong kapatid. Ha. Okay. Malakas na sinabi ni Hongwigyo, mula ngayon, ang network ng langit ay magiging, ito ay pamamahalaan nating tatlo. Sa stock market ngayon, ang mga mamumuhunan na may matalas na pang-amoy ay nakaamoy ng hindi pangkaraniwang amoy. Maaga, nagsimulang maghanda ang mga mamumuhunan. Maghintay hanggang alas 9, pagkatapos magbukas ng stock. Hindi mabilang na mga tao ang bumuhos sa stock trading market at nagsimulang ibenta ang mga stock ng Chen's Energy Group na hawak nila. Ngayon ay bumagsak ang Energy Group ng Chen. Dapat mong ibenta ito ng mabilis habang may bumibili pa. Kung hindi mo ito ibebenta, malamang na bumagsak pa ang stock mamaya. Iyon ay magiging isang tunay na pagkawala ng pera. Pero ngayon, parang medyo iba na sa dati. Ngayon, ang presyo ng stock ng Chen's Energy Group ay bahagyang mas matatag kaysa sa unang 2 araw, at hindi bumaba sa limitasyon sa simula. Ngunit may isang taong gumagawa ng nakatutuwang pagkuha na may 4% na pagbaba. Upang sabihin na ang pagkatalo ng Chen's Energy Group ay naging isang foregone conclusion, lahat ng mga investor na may hawak ng mga stock ng Chen's Group ay sabik na ibenta ang kanilang mga stock. Sa pagkakataong ito ang limitasyon ay hindi masyadong mabilis bumagsak, kaya bakit hindi ibenta ang lahat ng mga stock ng mabilis? Sa sandaling bumukas ang puwang, ang mga stock ng Chen Energy ay agad na lumundag tulad ng Yellow River na sumasabog sa mga pampang nito. Sa oras na ito, kahit na ang mga Diyos ay hindi na mapigilan ang pag-alon na ito. Haha, marami tayong nakolekta ngayon. Pansamantalang opisina ni Hongwigyo sa Regent Hotel. Tiningnan ni Liu Yewei ang mga numero sa screen ng computer at tumawa, kung magpapatuloy tayo ng ganito, tinatayang sa loob ng 2 araw, ang Chen's Energy ay magiging atin. Oo, pinagsama-sama ang mga nagkalat na stock na ito. Napakaraming, tumanggo si Mutai, dapat maging matatag tayo sa hinaharap, kung hindi, kung patuloy na bumagsak ang stock ng Chen's Energy ng ganito, kahit na muling ayusin ang mga asset mamaya, hindi na ito makakabangon muli. Haha, hindi naman ganon. Kinakabahan. Nakangiting sabi ni Hongwigyo, magtagal ka mamaya, tutal, hindi ka makakain ng mainit na tokwa ng nagmamadali. Nagpapanik ang mga tao. Pinag-uusapan ng mga tao sa buong kaharian ng langit ang balita tungkol sa kumpletong pagbagsak ng Chen Group. Pagkatapos ng hapunan, nag-uusap ang mga tao sa mga lansangan at eskinita, hindi ko inaasahan na ang Chen's Energy Group ay mabilis na nahulog. Hindi naman ganoon kalala. Nabalitaan ko na naghahanda ang bansa na i-regulate ang presyo ng enerhiya. Dati, pera lang ang iniisip. Ang Energy Group ay laging nag-iisip tungkol sa pagtataas ng presyo. Tumaas ang presyo ng langis sa halos 5 yuan kada litro. Ang hirap kayang bayaran. Mabuti kung mabibigo sila. Mas mabuti kung si Mr. Dali ang pumalit.
Ang mahiwagang lungsod ng Tianhai, ang pintuan sa langit. Hindi ko inaasahan na si Chen Guangming ay naging napakayabang at mayabang ilang araw na ang nakakaraan, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ang buong pamilya Chen ay ganap na bumagsak. Sayang, ang mga bagay ay hindi mahuhulaan, kaya't mas mabuting panatilihin ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti at maging isang mabuting tao. Oo, mas maganda yata ang pagiging decisive kaysa sa pagiging low profile. Talagang makapangyarihan si Hong Dali. Kaya niyang baligtarin ang mundo sa isang galaw lang. Pinagpapawisan pa rin ako kapag naiisip kong labanan si Hong Weigyu noon. Okay. Magkasama na tayo Dali, kung hindi siguradong magkakagulo tayo ngayon. Oo. Ang pangunahing dahilan kung bakit namin siya na-impeach noon ay dahil ginawa ni Hong Dali ang lahat at ito ay masyadong nakakatakot. Ngayon ay tila mas mabuting makipagtulungan ng mapagpasyang kasama ang pamilyang Hong. Maaari ka ring magbahagi ng sabaw. Oo, kung hindi, ito ay magiging katulad ng pamilya Chen, at wala silang sabaw. Mag-isang nakaupo si Lan Roxy sa conference room ng opisina ng kumpanya sa Tianhai. Ipikit mo ang iyong mga mata at ipahinga ang iyong isipan. Hinubad ang mga kurtina ng conference room at napakadilim. Ang epekto ng pagiging impeached ng Chamber of Commerce ay sa wakas ay lumipas na. Napakaraming bagay ang nangyayari sa panahong ito. Bagamat hindi siya ang totoong taong nasasangkot, medyo napagod si Lan Roxy. Kung tutusin, masyadong malaki ang impluensya ng Resource Chamber of Commerce. Habang iniisip niya ito, biglang bumukas ang pinto, at isang figure ang lumitaw sa likuran niya na parang multo. Nandito ka na. Ngunit hindi niya inaasahan na kahit na tahimik na lumitaw ang lalaki, mukhang matagal na itong alam ni Lan Roxy. Hindi man lang niya binuksan ang kanyang mga mata at mahinang nagtanong, Jiro Hattori. Kilala mo ba ako? Nang marinig ang tanong ni Lan Roxy, biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Hattori Jiro, at agad siyang umatras ng 3 hakbang at sinabing, paano mo nalaman na darating ako? Kakaiba talaga tong babaeng ka. Paano niya nalaman na pupunta siya dito para patayin siya? Malinaw naman. Mahinahong sinabi ni Lan Roxy, nalantad na ang iyong kinaroroonan. So ano? Matapos malaman ang balita, same time na sinabi ni Hattori Jiro, dalawa lang ang tao dito, ikaw at ako. Alam kong natutunan mo talaga ang ilang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili ng mga kababaihan, ngunit sa paraang ito ay iniisip mong ikaw ang magiging kalaban ko. Ngunit nang matapos magsalita si Hattori Jiro, isang tamad at malambing na boses ng babae ang biglang tumunog, syempre hindi siya ang kalaban mo, kundi ako. Bumagsak ang boses, at dahan-daang lumabas ang isang figure mula sa conference room. Isang anino ang lumabas mula sa isang sulok. Napakalinaw ng mga linya ng mukha ng lalaki, at para siyang pinaghalong Eastern, European at American descent. Sa mahabang itim na buhok na parang talon, isang matangkad at balingkinitang figure, isang slim na baywang na hindi mahawakan, at napakalakas at matatayog na dibdib, ang buong tao ay puno ng walang katulad na kakaibang alindog. Reyna ng gabi, Christina. Dahil inayos ng pinuno na kumilos si Levi bilang bodyguard sa tabi ni Hong Weigyu, si Christina, isa sa 4 na emperador sa Killer World, ay natural na hindi magiging idol. Pinakamabuting protektahan niya si Lan Roxy. Kung saan, si Hattori Jiro ay talagang isang walang awan na karakter na gumagawa ng mga mapagpasyang desisyon. Sa pagkakataong ito ay si Lan Roxy ang target niya, kaya agad kumilos si Hattori Jiro at dumiretso sa leeg ni Lan Roxy. Ngunit nasa kalagitnaan pa lang ng suntok, ang buong kamay niya ay parang naipit sa kumunoy, at hindi na siya makagalaw. Bago magtagumpay ang pag-atake, kinuha ni Jiro Hattori ang isang maliit na espada na dala niya, inikot ang kanyang baywang at marahas na lumingon kay Christina na nakatayo sa isang tabi. Dahil alam niya na kung hindi niya mapapatay ang kakaibang babaeng ito, lalo na si Lan Roxy ngayon, napakaduda kung makakatakas siya ng hindi nasaktan. Itong kakaibang babaeng nasa harapan ko ay halatang hindi ordinaryong tao. Ang buong silid ay tila naging makapal na putik sa isang iglap. Si Hattori Jiro, na dapat ay kidlat, ay gumagalaw ng higit sa 2 beses ng mas mabagal, na medyo parang slow motion sa isang pelikula. Kaya naman tinawag na Reyna ng gabi si Christina. Ibig sabihin, kaya niyang kontrolin ang kadiliman. Hanggat may anino, kaya niyang higpitan ang mga galaw ng kalaban. Sino ka? Pagkatapos ng isang tama, marahas na umatras muli si Jiro Hattori. Sa oras na ito, nagsimula na siyang maghanda para sa isang retreat. Ang pangalan ko ay Christina, nakangiting sabi ni Christina, syempre, sa organisasyon, tinawag akong Reyna ng gabi, at malamang na narinig mo na ito, Sun Eagle. No wonder. Napabuntong hininga si Hattori Jiro. Siya ay nagsabi, nagtataka lang ako kung paano biglang lumitaw ang gayong makapangyarihang tao sa tabi ni Lan Roxy. Habang nagsasalita siya, nagsimulang mamaga ang kanyang buong katawan, at maging ang mahinang sandata ng buto ay nagsimulang lumitaw sa kanyang nakalantad na mga braso. Sa pagkakaroon ng bahagi ng kakayahang magbago ng mga gene, alam na alam ni Hattori Jiro sa sandaling ito na hindi siya makakaalis nang hindi ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang umalangaw ang 3 putok ng baril. Biglang nanlaki ang mga pupils ni Hattori Jiro, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata.
Sa totoo lang hindi lang ako natuto ng mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili ng mga babae, napaka-inosenteng sagot ni Lan Roxy, nag-ensayo din ako ng kaunti. Si Christina ay nagdagdag ng insulto sa pinsala, nga pala, ang dugong demonyo ay naharap na. Ito ay Gohan Taro. Ikaw, pagkasabi nito, bumagsak si Hattori Jiro sa lupa. Bigla kong naramdaman na talagang nakakaawa siya. Umiling si Lan Roxy, puno ng panghihinayang ang tono, "Oh, bakit sa tingin mo kailangan ito?" Bilang isang hindi profesional na matagumpay na nag-practice ng shooting sa loob ng ilang araw, people, Lan Roxy ay naiintindihan pa rin ang kahalagahan ng pagtatapos ng huling shot kaya't sinabi niya at nagpaputok ng 2 putok sa ulo ni Hattori Jiro. Anong huling pag-atake, tiyak na patay na si Hattori Jiro sa pagkakataong ito. Kinilig si Christina nang makita ito. Ang mga tao ng pamilyang Hong ay talagang napakahusay, kahit na pumatay ng mga tao ng may kumpiyansa. Okay, ito sa wakas ay ligtas nang bumalik. Sinabi ni Lan Roxy at nagpaputok ng 2 putok sa katawan ni Hattori Jiro. "Seryoso, Miss Christina, salamat sa iyong tulong, kung hindi ay pinatay ko na ang aking sarili ngayon." Patay na siya. Namanhid ang anit ni Christina, patay na siya, at hinahampas mo pa ang katawan niya. Hehe, wala lang, dapat, bilang isa sa 4 na hari ng Killer World, hindi siya nakakita ng walang awa na tao. Pero ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Christina na ganoon ka-inosente ang mukha habang hinahampas ang mga bangkay, kaya kahit siya ay medyo natakot, maliit na bagay lang, sige, hehe. Chapter 557, Panuurin ang palabas. Tianhai City, sa lihim na pugad ni Sir Aishi Kazuma. Anong sabi mo? Patay na talaga si Hattori Jiro. Biglang napatayo sina Sir Aishi at matapos marinig ang balitang iniulat ng kanilang mga nasasakupan. Namatay talaga si Hattori Jiro. Talagang ikinagulat niya ang balitang ito. Si Hattori Jiro ang pinakamalakas na miyembro ng Ninja Legion sa ilalim ng Fuata Zaibatsu. Taglay niya ang ilan sa mga kakayahan ng genetic modification ng Zerg Queen. Hindi kalabisan na sabihin na kahit sa harap ng 50 riot police na may mga live ammunition, hindi matawagan ni Hattori Jiro ang sinuman. Walang problema sa pagpatay sa kanilang lahat, kahit na pagpatay ng iilan at pagkatapos ay ibabalik silang buo. Bilang isang resulta, siya ay namatay. Paano ito mangyayari? Paano namatay si Hattori Jiro? Nag-aalalang nagtanong sina Sir Aishi at Ma, na kumpleto na ba ang misyon? Hindi. Mukhang nadismaya ang nasasakupan at sinabing, ang sigurado sa ngayon ay ayos lang si Lan Roxy, at si Hong Wigyo ay wala ring problema. Si Hattori Jiro ay nakumpirma na napatay, at ang plano. Nabigo. Ang plano ay ganap na nabigo, at sina Sir Aishi at Ma ay ganap na walang magawa. Sa orihinal, ayon sa kanyang plano, habang ang atensyon ng lahat ay naaakit sa kamara ng komersyo, papatayin niya ang isa kay Hong Wigyu o Lan Roxy, at pagkatapos ay sisisihin si Chen Guangming, na hindi maiiwasang pumukaw sa galit ni Hong Dali, at pagkatapos ay mawawasak ang buong kaharian ng langit. Magkakaroon ng kaguluhan, at saka lamang makakahanap ng tamang pagkakataon ng mga pangunahing chaebol ng Japan na salakayin ang bilog ng negosyo ng kaharian ng langit at lunukan ang malaking halaga ng mga mapagkukunan. Ang lahat tungkol sa planong ito ay masasabing perpekto, ngunit sa huli, muling napaluhod sina Sir Aishi at Ma sa pagkakataong ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa mga tao. Alam mo, isang taong may lakas ng Hattori Jiro. Hindi ito maaaring linangin ng basta-basta. Nabigo ang plano, hindi na tayo maaaring manatili dito. Kinawean ni Sir Aishi Kazuma ang kanyang kamay, at hindi nagtagal ay pumasok ang punong legal na tagapayo ng Futa Zaibatsu, si Watanabe Masaro. Sinabi ni Sir Aishi Kazuma, kailangan na nating umuwi kaagad. Patay na si Hattori Jiro. Tiyak na alam ni Changguo ang tungkol sa plano natin, at hindi na tayo maaaring manatili sa Changguo. Tumango sina Sir Aishi at Ma at sinabing, bueno, umalis ka agad, at sabay-sabay na bawiin ang lahat ng kamakailang negosyo, at walang iwanan. Pero, Wada. Biglang nagtanong si Zhongzheng, ano ang gagawin sa lupaing nakuha ng Young Master sa Tianjin City? Pabayaan mo muna yan. Si Sir Aishi at Ma ay hindi nag-atubili, ang real estate ay hindi makakatakas. Huwag mag-alala tungkol doon. Okay. Pagkatapos ay hayaan na natin ito. Tara na. Sa malaking conference room ng Tianjin Naval District Headquarters Building. Ang gusali ng distrito ng militar ngayon ay masasabing kasing sigla ng holiday. Bagamat lahat ay nakaupo sa kani-kanilang mga upuan, lahat ay nag-uusap ng malakas. Tumawa. Ang ilan ay masayang nagbabasa ng mga buto ng melon. Ang ilan ay umiinom ng tsaa, at ang ilan ay naglalaro pa sa kanilang mga mobile phone. Masigla ang lahat, at mukhang halos ayaw nilang magpaputok sa labas para magdiwang. Hahaha. Nagtagumpay din sa wakas ang plano. Kahit na may kaunting aksidente sa gitna, hindi bale, basta hindi maliligaw ang resulta. Oo, nako, gamaan talaga ang loob ko sa pagkakataong ito. Hindi mo alam, nagsulat pa ako ng testamento noon. Ako rin. Kapag naiisip ko na may balak tayong labanan ang bastos na si Hong Dali, masama ang pakiramdam ko. Araw-araw akong nag-aalala. Sa wakas, mas maganda na ngayon.
Mas maganda na ngayon. Hahaha, may susunod na magandang palabas. Habang nag-uusap ang lahat, muling bumukas ang pinto ng conference room, at pumasok ang pinuno na may masayang ekspresyon. Halatang maganda ang mood niya, at ganoon talaga ang nangyari. Sa pagkakataong ito, ang malaking plano ay naging ganap na, at sa wakas ay walang malaking sorpresa. Hello, Chief. Pagkapasok ng hepe ay tumayo na ang lahat para kumustahin. Haha, naniniwala ako na nakuha ng lahat ang balita. Nakangiting winageway ng pinuno ang kanyang mga kamay. Pagkaupo ng lahat ng naruroon, sinabi ng pinuno, sa pagkakataong ito, malayo na ang narating ng ating malaking plano. Sa wakas, nakabalik na rin. Sa kasalukuyan, ipinadala ni Shiraishi Kazuma si Hattori Jiro upang patayin si Lan Roxy. Sa orihinal, ang kanilang plano ay ganap na naayos. Nagkaroon sila ng pera para impeach si Hong Wigyo, at pagkatapos ay nagpadala ng mga tao upang patayin sila sa panahon ng pagkubkob sa Chamber of Commerce. Ang mga magulang at malapit na kamag-anak ni Hong Dali, kung may nangyari kay Hong Wigyo, si Dali. Nababaliw ang bastard na ito, magugulo ang kaharian natin. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Casual na ginalaw ni Hong Dali ang kanyang kamay, at si Chen Guangchao ay pinalayas. Pagkatapos noon, nagsimulang salakayin ng Chamber of Commerce si Chen Guangchao ng buong lakas. Sa panahong ito, pinukaw ni Hong Wigyo ang kanyang fighting spirit at nagsimulang bumili ng mga stock ng enerhiya ni Chen. Noong una ay naisip namin na may mali. Ang pagpunta dito ay direktang makakaapekto sa pag-unlad sa ibang pagkakataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang mamamatay tao na kinolekta ni Hong Dali, isang maliit na bastard, ay darating at ipaalam sa amin ang plano ni Shiraishi Kazuma, kaya ibinalik namin ang Levi's at Christina. Ang dalawang ito ang tunay na malalakas na lalaki sa Killer World. Sa huli, nakuha namin ang 3 sa 4 na emperador sa Killer World. Nakuha ni Hong Wigyo ang lakas ni Chen, inalis si Chen Guangchao, ang malaking taksil, at matagumpay na napatay si Hattori Jiro, at sa wakas ay binigyan kami ng puot. Hilahin ang lahat sa Fengtian Zaibotso. Matapos sabihin ng pinuno ang mga salitang ito, lahat ng nasa ibaba ay nakangiti, at bawat isa sa kanila ay napakasaya. Ang napakalaking mapagkukunan ng tao, material at pinansyal na kasangkot sa malaking planong ito ng Resource Chamber of Commerce ay astronomical. Ang lahat ay maayos, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang mga mapagkukunang pinansyal. Halos lahat ng higanteng kumpanya sa buong lupon ng negosyo ng Heavenly Kingdom ay kasali. Alam mo, sa simula pa lang, ang pinuno at ang misteryosong lalaki ay nagplano na naisakripisyo ang buong Chench para sa planong ito. Ayon sa orihinal na plano, na-impeach si Hong Wigyo at babagsak si Chench sa napakaikling panahon. Sa oras na ito, tiyak nakikilo si Chen Guangming laban kay Hong Wigyo. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang puot ay hindi maaaring dalhin sa Fengtian Zaibotso, kaya ang pinuno ay orihinal na nagplano na magpadala ng isang tao upang magpanggap na isang asasin mula sa Fengtian Zaibotso upang patayin si Hong Wigyo, upang itago ang katotohanan. Ang problema ay kung ganoon, hindi masasabi ng hepe at ng misteryosong lalaki kung talagang magiging matagumpay ang plano. Isa itong malaking sugal, tagumpay o kabiguan, mga 50 hanggang 50 split. Ngunit nang maglaon, ang mga bagay ay tumagal ng ilang malalaking pagliko, at nang maayos ang lahat, ang huling resulta ay ganap na lampas sa inaasahan ng lahat. Chief, tanong ng isang tao sa ibaba, kung gayon, ano ang susunod na gagawin natin? Napakatagumpay ng malaking planong ito, hindi ba natin ito masasabing isang araw at babalik? Ito ay inaprubahan ng lahat ng naroroon? Oo, pagkatapos ng lahat, naabot natin ito, kailangan nating manood ng palabas, di ba? Tama, paano pinahihirapan ni Hong Dali, ang mahiwagang alibughang anak na ito, ang Fengtian Zaibotso? Talagang curious ako. Excited ang crowd. Haha, okay, lahat, huwag maiinip. Pinisil ng hepe ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, alam kong lahat ay masyadong nakikiusyoso. Sa katunayan, ako rin ay napaka-curious. Well, narinig ko na si Hong Wigyo ay nagplano na bumalik sa mga mapagkukunan ng Chamber of Commerce, siya ay nagparehistro ng isang bagong kumpanya na tinatawag na Dalipan Entertainment Civilian Technology Group Co. Limited. Ngayon na ang kumpanya ay naitatag na, ang susunod na hakbang ay upang ipadala ang mga tao pabalik upang magsagawa ng maliit na istatistika ng asset na ito. Pabalaikan si Ling Xiaoyi oy, napakaingay ni Ling Xiaoyi sa huling pagpupulong ng pamilya. Okay, magandang ideya iyon. Chief, bakit hindi mo kami tawagan agad? Lahat kami naghihintay. Tama, kapag hindi mo kami pinapanood ng ganoon kagandang palabas, masasama ang konsensya mo. Haha, walang problema. Tatawagan ko si Dali ngayon din. Sabi ng hepe, inilabas niya ang kanyang cellphone, hinanap ang cellphone ni Hong Dali at nag-dial agad siya, at ang tamad na boses ni Hong Dali ay nanggaling sa telepono, si Tito Chief, napakabilis. Tanungin mo lang ako, naaprubahan na ba ang satellite? Biglang pinagpawisan ng pinuno at nakalimutan ito. Haha, hindi iyon, pinunasan ng hepe ang kanyang pawis at sinabi, ito ay ang gusto kong hiramin ang pangalan ni Ling Xiaoyi. Well, sa madaling salita, ang iyong ama, Hong Wigyo,
ay nagtatag ng isang kumpanya sa iyong pangalan. Gusto kong bilangin natin ang mga ari-arian. Oh, tama na, huminto sandali si Hong Dali, pagkatapos ay medyo napahiya, tinutulungan ako ni Sister Xiaoyi sa mga materyales sa pagkakataong ito, dahil gumagawa kami ng isang napakakawili-wiling bagong imbensyon. Well, hindi siya makakaalis. Ha! Napatulala ang pinuno at lahat ng nasa ibaba. Kung hindi darating si Ling Xiaoyi, sino ang makakarating? Ang iba ay hindi mapagkakatiwalaan. Bukod dito, si Ling Xiaoyi lamang ang nababagay sa mga nasasakupan ni Hong Dali. Yung iba wala sa tamang lugar. Sa katunayan, kung kailangan niyang hiramin si Ling Xiaoyi ayon sa mukha ng hepe, magagawa ito ni Hong Dali, ngunit ang problema ay ang pagkasira ng pamilya ni Hong Dali ay hindi dapat panghimasukan sa anumang paraan, kaya kahit sa mukha ng pinuno, wala itong magagawa. Ah, paano ito? Biglang sabi ni Hong Dali na nakangiti, pahihiraman kita ng aso namin na si Ben. Napakalakas ni Go Ben. Aso. Go Ben. Yung artificial intelligence robot arm na si Go Ben. Ikaw bastard, pagkatapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang hepe ay biglang nabaliw at sinabing, alam mo ba kung gaano kahalaga ang bagay na ito? Nagpadala ka ng robot dito. Posible ba iyon? Iyan ay istatistika ng asset, hindi humihiling sa iyo na ipakita ito. Teknolohiya. Oo, napakalakas ng ating Go Ben. Sinabi ni Hong Dali sa isang tinig. Oo, young master. Sumagot si Go Ben. Go Ben, sabi ulit ni Hong Dali, sabihin mo sa kanila ang alam mo. Marunong akong gumastos ng pera. Sabi ni Go Ben. Pawisan na parang ulan ng pinuno at lahat ng nasa ibaba. Ikalawa ng Setyembre taong 2014, ang araw na ito ay nakatakdang maging isang hindi malilimutang araw. Dahil si Hong Weiguo, ang higanteng internet na na-impeach ng Resources Chamber of Commerce, ay handa nang bumalik sa Resources Chamber of Commerce. At sa pagkakataong ito, parang hindi ganoon kadali, dahil hindi lang siya dumating ng mag-isa, ngunit may dala rin siyang isang lalaki na ikinagulat ng lahat. Isa itong robot, at mukhang hindi simple ang robot na iyon. Kabanata 558, ang makapangyarihang aso na si Ben. Ang robot na ito ay humigit kumulang 2 metro ang taas, at ito ay nagpapatuloy sa karaniwang alibughang estilo ni Hong Dali. Ang buong shell ay nababalutan ng ginto, at kumikinang ito ng gininto ang liwanag na maaaring makabulag sa mga mata ng mga tao sa araw. Malinaw na hindi angkop para sa Hong Dali ang gold plating, isang estilo na sumasagisag sa mayayamang tao. Kaya puro ginto ang lahat, naka-inlaid, hindi ordinaryong gold plating. Ang ibabang bahagi ng katawan nito ay halos katulad ng ibabang bahagi ng katawan ng isang mantis. Mayroon itong malaking tiyan at 6 na paa na may mga suportang bakal upang mapanatili ang balanse. Ang itaas na katawan ay isang humanoid na katawan, na may kabuuang 4 na braso. Ang ulo ay kasing laki lang ng basketball. Ang pangkalahatang hitsura ay walang gaanong aesthetic na halaga, syempre, ito ay tiyak na mahalaga. Ang naturang robot ay natural na tinatawag na Hong Dali. Ang hepe ay tumakbo palayo sa mekanikal na braso na inihatid. Talagang napakalakas ng Go Ben ngayon pagkatapos ng ilang pagbabago. Dinala ni na Hong Weiguo, Liu Yewei, Mutay at 3 iba pa si Go Ben hanggang sa 79 na palapag. Pagkapasok nila sa International Conference Center sa 99th floor, ang buong conference ay natigilan ang lahat sa silid. Tumingin sila kay Hong Weiguo, at pagkatapos ay kay Go Ben sa tabi ni Hong Weiguo. Natigilan sila ng kalahating minuto. Pagkatapos noon, sumiklab ang usapan sa isang iglap. Tingnan mo, nandito si Hong Weiguo. Oh my God, may tao sa tabi niya. Gumawa siya ng robot. Ginawa ba ni Hong Dali ang robot na iyon? Oo, anong balak niyang gawin? Okay lang na gusto niyang bumalik. Wala kasi siyang kumpanya ngayon. Pwede ba siyang bumalik? Narinig ko na nagtayo siya ng isang bagong kumpanya na tinatawag na Dalipan Entertainment Civilian Technology Group Co. Limited. Ngunit sa isang bagong tatag na kumpanya, tila hindi sapat na bumalik sa Chamber of Commerce. Well, ito ay talagang isang problema. Upang makapasok sa Chamber of Commerce, mayroong mahigpit na tuntunin na ang kabuuang asset ng kumpanya ay dapat lumampas sa 10 bilyon. Kahit na mayroon tayong suporta ng lahat ng miyembro, magiging walang silbi kung hindi natin maabot ang kabuuang asset na ito. Oo, parang, medyo mahirap. Anyway, siguradong susuportahan natin, depende sa kung gaano karaming asset ang mabibilang niya. Haha. Sa rostrum, nagkatinginan ang 5 oligarko, at pagkatapos ay tumingin kay Hong Weiguo. Natawa si Wen Jianan at sinabing, nandito na si Weiguo, pasok ka, pasok ka. Oh, tinitingnan ng poster ni Weiguo, tiyak na naghahanda na siyang bumalik sa Chamber of Commerce. Well, huwag na tayong magsalita ng walang kaparirikan. Lahat ay siguradong welcome sa Weiguo. Ngayon ito ay isang katanungan sa kabuuang mga ari-arian ng kumpanya. Bagamat umaasa ako na ito ay ang unang target ng Waigambero. Panuntunan ng Kamara ng Komersyo. Hello, Mr. Wen. Ngumiti si Hong Weiguo at tumango, talagang binabalak kong bumalik sa Chamber of Commerce sa pagkakataong ito, ngunit hindi sa pangalan ni Chen Ge. Ngunit nag-a-apply ako para sa bagong tatag na Dalipan Entertainment Civilian Technology Group Company ng aming pamilya.
Sa pagkakataong ito, naghahanda si Hong Wigyu na bumalik sa Chamber of Commerce, hindi sa ilalim ng bandila ng Change, ngunit ang bagong tatag na Dalipan Entertainment Civilian Technology Group. Kumpanya. Ang Change ay nasira, at ang kasalukuyang pagkuha ng Change Energy Group ay natapos na. Ang natitira ay nasa Hong Dali. Ang bastard na ito ay hindi kailanman bibigwi ng sinuman, kung saan sigurado si Hong Wigyu. Dalipan Entertainment Civilian Technology Group Company. Tumingin si Wen Jinan kay Hong Wigyu. Muli niyang tiningnan ang robotic arm na si Goben, tumango at sinabing, well, narinig ko na ang tungkol sa bagong tatag mong kumpanya, ngunit sa kasalukuyang kabuoang asset ng kumpanya, maaari ba itong gumana? Dapat gumana. Ngumiti si Hong Wigyu, syempre, hindi ko alam ang eksaktong kabuoang mga ari-arian. Hindi ako nagtatanong tungkol sa mga bagay na ginagawa ng aking pamilya. Ngunit sa palagay ko, tinuro niya si Goben sa tabi niya, dapat malaman ni Goben. Goben. Sa sandaling narinig nilang tinawag ni Hong Wigyu ang robot na Goben, lahat ng naruroon ay bumagsak, Diyos ko, hindi kaya may kakaibang pangalan si Hong Dali. Ang napakalakas na robot ay talagang tinatawag na Goben. Oo. Hindi ko na matiis. Napaka-domineering na tawaging Megatron o Optimus Prime. Ano ang Megatron at Optimus Prime? Ako rin. Alam ko. Anyway, sa tingin ko ang pangalan na ito ay napakalakas. Si Wen Jinan sa rostream ay tumingin kay Goben sa ibaba at gulat na sinabi, ano ang gagawin mo kung tawagin mo akong Goben? Hello, ako. Si Goben, ang numero 1 assistant ng Young Master, MS Ling Xiaoyi, ay labis na nasisiyahang makilala ka, Ginoo. Sinabi ni Goben ang isang karaniwang kagandahang loob sa Europa kay Wen Jinan sa napaka-gentleman na paraan, ako ay isang aliberga, Ginoo. Lahat ng nasa ibaba. Natigilan ang lahat. Produced talaga ito ni Hong Dali, pati mga robot na ginawa niya ay masisira. Ito. Hindi nakaimik si Wen Jinan. Matagal siyang natigilan, at pagkatapos ay nagtanong, well. Paano kung ipakilala mo ako? Dapat may alam ka tungkol sa Dalipan Entertainment Civilian Technology Group Company, di ba? Pasensya na po, sir. Goben umiling siya ng napakatao, hindi ko rin alam, Ginoo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Bulalas ni Wen Jinan, kailangan mong malaman ang isang bagay, tama. Kabuuang mga ari-arian at iba pa, kung ano ang ginawa ni Hong Dali at iba pa. Dapat alam mo kung ano ang ginagawa ng kumpanyang ito, di ba? Alam mo ito, sir. Sa wakas ay tumango si Goben, magsisimula na ba tayo? Magsimula na tayo. Bumagsak si Wen Jinan, sabihin mo lang kung ano ang alam mo. Anyway, ang kumpanya ni Hong Dali, lahat ng mga bagay na ginagawa niya ay maaaring ituring na mga subordinate na negosyo ng kumpanya. Kahit na ang 10 bilyon ay hindi maliit na bilang, ang mga bagay na ginagawa ni Hong Dali mukhang hindi ito isang kumikitang industriya. Dapat ay mas partikular ka at huwag ibubukod ang anumang bagay. Okay, sir, sabi ni Goben, kung gayon ay magsisimula na ako, sir. Sabi ni Goben. Tapos, sa susunod na sandali, ang buong International Convention Center ay nabaliw. Dahil ang dalawang mata ni Goben at ang dalawang itaas na braso ay direktang pinagsama upang lumikha ng holographic projection. Holographic projection. Anumang robot sa ilalim ng utos ni Hong Dali, isang robot na nagngangalang Goben, ay talagang may dalang holographic projection device. Sa isang sandali, ang internasyonal na sentro ng kumperensya ay napuno ng kulay ng science fiction. Bulalas ng lahat sa ibaba, oh Diyos ko, hindi ba? Napaka-advance na ng teknolohiya ni Hong Dali. Oo, ito ay isang robot butler, hindi banggitin na mayroon din itong holographic projection. Ito. Ang teknolohiya ni Dali ay 2 beses na nauuna sa atin. Ang ritmo ng 10 taon. Sa oras na ito, ang lahat ng mga ilaw ng International Conference Center ay pinatay, na naiwan lamang ang holographic projection na iluminado ni Goben. Isa itong napakapamilyar na gusali, ito ang dating base ng Hong Dali, Chenwei Building. Sa gitnang bukas na espasyo ng International Conference Center ay isang holographic projection building na halos 3 metro ang taas, ang Chenwei Building ng Hong Dali. At halata naman, kung ganito lang, hindi sapat para mamangha ang lahat ng naruroon. Ang talagang ikinagulat ng lahat ay ang holographic projection na ginawa ni Goben ay nakokontrol pa rin. Ngayong sinimulan na nating ipakilala ang ari-arian ng Young Master, natural na hindi natin mabibigo na banggitin ang Chenwei Building, mga Ginoo. Ang itaas na 2 robotic arm ni Goben ay responsable para sa pagkontrol sa holographic projection, at ang ibabang 2 robotic arm ay responsable para sa pagkontrol sa inaasahang hologram. Larawan. Iniunat ng kaunti ni Goben ang kanyang kanang braso sa ibaba, at pagkatapos ay marahang hinawakan ang pasukan ng Chenwei Building. Bilang resulta, ang buong Chenwei Building ay agad na lumaki, na ang karamihan sa itaas na bahagi ay nawala, habang ang pasukan sa gusali sa ibaba ay pinalaki ng halos 6 na beses. Ang nakita ng lahat ngayon ay ang pinakamalinaw na larawan ng buong unang palapag ng Chenwei Building. Bilang katulong ni Ling Xiaoyi, ang numero 1 doglegger ng Young Master, namana ni Goben ang lahat ng mga pakinabang ni Ling Xiaoyi.
Halimbawa, ito ay napakalinaw tungkol sa mga bagay na ginawa ni Hongdali at maaaring makalkala ng napakabilis. Nagtatag si Young Master ng isang maliit na kumpanya sa unang palapag ng Chenhui Building, na tinatawag na Pet Home. Ipinakilala ni Robot Arm Dog Ben ang lahat at napabuntong hininga, na nagsasabing, sa pet home na ito, lahat ng hinihiling ng Young Master ay libre. Ang lahat ay nakasalalay sa pagmamahal ng mga tao upang matagumpay na maalis ang mga alagang hayop. Gusto ko ang pamamaraang ito. Napakasayang para sa Young Master na gawin ito, ngunit gusto ko ito. Ang mga robot sa paligid ng Hongdali ay talagang nakakabigay puri. Bueno, ang aso ay tumatakbo. Wenjinan ay pawis na parang ulan. Sa ganitong paraan, ang proyekto ni Hongdali ay hindi kumita ng malaki, tama ba? Pet home, ang mga asong ito dito ay talagang napaka-cute, ngunit kahit na ano ito ay isang ordinaryong alagang aso lamang. Dapat, siguro, hindi masyadong mahalaga. Ang itinanong niya ay isang tanong na ikinababahala ng lahat ng naruroon. Naisip ng lahat, ano ang isang pet home na tulad nito? Hindi ba ito masyadong kumikita? Magkano ang kikitain ng isang maliit na kumpanya sa isang taon? Kahit na ito ay humantong sa ilang milyon, kung gusto mong muling pumasok sa inner circle, kailangan mo nang hindi bababa sa 10 bilyon na pondo. Ang ganitong uri ng pet home ay isang patak lamang sa balde. Nabalitaan ko na si Hongdali ay palaging alibughang. Ang pet home na ito ay malamang na kailangang tustusan. Bagamat ang robot na asong ito na si Ben ay mukhang napaka-high-tech, kung tutusin, hindi pa rin ito madaling ibagay gaya ng mga tao. May mga komento rin tungkol kay Hong. Si Dali, na mas may kumpiyansa, ay lihim na nagsabi, si Hongdali ay palaging napakaswerte. Dahil ang pet home na ito ay maaaring ilagay sa Chenhui Building, dapat itong magkaroon ng 2 brush. Ito ay tinatayang hindi lamang kikita ng ilang milyon. Madali. Sa kabutihang palad, nagsalita si Goben sa oras na ito, iyon lang, sir, sa palagay ko kailangan mong tingnang mabuti, dahil hindi ko pa naipakilala ang lahat ng pet home na ito. Sabi niya gamit ang daliri niya. Matapos tingnan ang pinto ng Chenhui Building, sa pagkakataong ito ay mas malapit na ang pananaw. Sa pagkakataong ito, makikita ng mga tao kung gaano kakaiba ang tahanan ng alagang hayop ni Hongdali. Kabanata 559, Taos pusong pinaglilingkuran ka. Sa mismong pasukan ng Chenhui Building, mayroong 4 na satsumas at 4 na pas ang Scottish Fold. Lahat ng 4 na satsuma ay maayos na nakasquat sa pintuan, nakatingin sa mga nagdaraan na nakabitin ng mga dila dahil sa init ng panahon. Ang 4 na satsumas at ang 4 na full-eared na pusa ay nakasuot ng maliit na kampana sa kanilang leeg, at sa ilalim ng kampana ay may maliit na karatula na may ilang malalaking karakter na malinaw na nakasulat dito. Sa oras na ito, lahat ay na-curious kung ano ang isinulat ng mga salitang iyon, at hindi nagtagal ay binasa ito ng isang matalas na mata, ang alibughang Young Master na si Satsuma Naonao ay narito upang maglingkod sa iyo ng tame time. Wenjinan, Hong Wigyo, lahat ng madla. Tinakpan ni Hong Wigyo ang kanyang mukha. Ang taong ito ay napahiya ngayon. Siya nga pala, maglalagay ka ba ng ganyang karatula sa isang satsuma? Tamang-tama, pagkatapos ng maikling sandali ng nakatulala na katahimikan, ang lahat sa audience ay humagalpak ng tawa. Maraming tao ang tumawa ng malakas na sila ay nalagutan ng hininga, hahaha, si Hongdali ay napakabuting kalokohan. Siya ay isang alibughang utos ng Young Master. Nandito si Satsuma upang paglingkuran ka ng tame time. Tawa ako ng tawa. Ang talino nitong alibughang Dali. Hindi ko ito matatanggap. Si Wenjinan sa podium ay hindi makatawa o umiyak, at sinabing, kung gayon. Iyon. Goben, itong mga kuting at tuta. Ito ay mga alibughang pusa at aso, Ginoo. Si Goben ay tiyak na itinuwid ang pagkakamali ni Wenjinan, sila ay napakapopular ngayon, marami sa kanila. Ang mga mamamayan ay gustong-gusto sila. Alam ko, sabi ni Wenjinan na nagtataka, ngunit mayroon ba silang iba pang epekto? Oo, sir. Naklik. Sa oras na ito, nagsimulang maglakad ang mga tao sa loob ng entrance ng Chenhui Building na makikita sa holographic projection. Sa sandaling ito, may nangyari na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ito ay isang binata na nasa early 20s. Nang makita ng Satsuma na may paparating, masunurin siyang lumapit sa binata. Pagkatapos ay natural na tinapik ng lalaki si Naonao sa kanyang puting nyebe na ulo. Tumahol si Wang, at pagkatapos ay pumasok ang isang tao at isang aso. Sa una, walang naramdamang pagkakaiba, ngunit hindi nagtagal, nagulat ang lahat. Maingay. Pumunta ka sa ikatlong palapag. Utos ng binata. Pagkatapos ay pumasok ang isang tao at isang aso sa elevator. Si Naonao ay talagang tumayo ng ganoon at pinindot ang elevator button sa ikatlong palapag gamit ang kanyang paa. Hindi lang yan. Sa sandaling pinindot ang button, nakita ni Naonao na walang pumasok sa likuran niya. Pinindot pa nito ang button para isara ang pinto. Diyos ko! Nakita ko ang eksenang ito. Ang lahat sa ibaba ay ganap na natigilan, ang asong ito ay dapat na ipinanganak sa maling fetus. Maaari talaga nitong pindutin ang elevator button. Siguro mali ang pagtingin ko dito. Ito.
Ang mga asong pinalaki ni Hong Dali ay lahat napakataas ng IQ. Ito. Si Wen Jinan ay ganap na natigilan. Upang sabihin na ang mga ordinaryong pusa at aso ay talagang walang halaga, sa pangkalahatan, sila ay napakahusay na alagang hayop sa halagang 5 hanggang 600 yuan. Pero halata naman na aso na may ganoong kataas na IQ. Ang isang aso na kahit na nakakaintindi sa pananalita ng tao at nakakapindot pa sa elevator door closing button ay talagang hindi isang ordinaryong aso. Kung ang isang aso ay lumabas ng magkasama. Oo nga, habang iniisip ito ng lahat, nakita nila ang binata na inilabas si Satsuma Naunao sa elevator, at pagkatapos ay sumigaw ang binata, Naunao, tulungan mo akong kumuha ng isang lata ng inumin, gusto ko ng sariwang orange juice. Gusto kong uminom nito. Tapos nagulat na naman ang lahat ng miyembro ng International Conference Center. Direktang lumakad si Satsuma Naunao sa isang libreng drink vending machine. Tumayo ang buong aso at pinindot ang button. Pagkatapos ay nakita ng lahat na ang isang lata ng sariwang orange juice ay talagang nahulog. Not to mention that, ibinuka ni Satsuma ang bibig para kagatin ang bote ng inumin at dirdiretsong naglakad pabalik sa binata. Oh, hindi masama. Mukhang sanay na ang binata, at hindi man lang nagulat. Tinapik-tapik lang niya si Satsuma Naunao sa ulo ng may kasiyahan, salamat sa pagsusumikap mo, haha. Ito. Nakakatuwang sabihin na si Satsuma Naunao ay tumahol kaagad ng 2 beses. Tunog, at pagkatapos ay talagang ngumiti. Dam Waller, isa itong asong may IQ ng isang 10 taong gulang na bata. Nang makita ang eksenang ito, natahimik ang buong International Convention Center, at tanging ang mabibigat na paghinga ng lahat ng naruroon ang maririnig. Ang isang Satsuma na may IQ ng isang 10 taong gulang na bata ay maaaring pindutin ang elevator at kumuha ng inumin. Kung nagtatago ka ng isa sa bahay. Tiyak na, sa pag-iisip tungkol dito, may nagsimula ng magtanong ng presyo, Goben, mas mahal ang Satsuma na ito. Gusto kong bumili ng isa. Hindi, kulang ang 5,000, gusto kong bumili ng isa. Ano? Sinusubukan mo bang pumatay ng tao para sa isang mabuting aso? Magbabayad ako ng 20,000. Nako, magandang ideya na bumili ng isa bilang kasama ng aking anak. Magbabayad ako ng 30,000. Pagkatapos, lahat, ang mga tao sa resource chamber na ito ay may mataas na kalidad. Para sa kanila, ang talagang mahalaga ay ang bagay na ito ay bihira, at ang presyo ay hindi isang malaking problema para sa kanila gayon paman, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng 5,000 at 50,000 sa kanilang mga mata. Siyempre, ito ang mga target. Maraming tao na nakatira kasama ang napakatalino na asong iyon ang nagtanong, si Ben, ang tahanan ng alagang hayop ni Dali, mayroon bang iba pang mga hayop doon? Mayroon bang kakaiba? Ito ay lubhang kawili-wili. Mga mahahalagang issue. Pagkatapos ng lahat, kahit na karamihan sa mga tao ay gusto ng maliliit na hayop tulad ng pusa at aso, marami pa rin ang mga tao na mas gustong manghuli ng mga bagong bagay. Oo. Ipinagpatuloy ni Goben ang holographic projection. Sa pagkakataong ito ay nagbago ang screen at ang lumabas ay ang eksena sa loob ng pet home. Matapos unti-unting lumiwanag ang eksena, huminga ng malalim ang lahat ng naruroon. Dahil ang mga hayop na pinalaki dito ay hindi na limitado sa pusa at aso, kundi lahat ng uri ng hayop. Totoo na ang mga hayop na iyon ay madalas na nakikita ng lahat, ngunit halata na ang mga hayop na maaaring ikagulat ng lahat ay tiyak na hindi ordinaryong hayop. Kunin ang bakulaw sa loob bilang isang halimbawa. Bilang mga primate na pinakamalapit sa mga tao, ang mga gorilla ay may magandang IQ. Ngunit ang bakulaw dito ay ibang-iba, ang taong ito ay talagang nakasuot ng suit at kurbata. Nang makita itong nakahandusay sa lupa, nagulat ang lahat sa audience. Maraming tao ang nagtanong sa ibaba, nagpaplano ba si Dali na magsimula ng isang circus? Ganito ang hitsura. Tingnan mo ang bakulaw na iyon, nakasuot ng suit at kurbata. Naninigarilyo talaga siya. Nima, siguro nabulag ako. Naglabas ng sigarilyo ang bakulaw sa bulsa. No wonder nagulat sila. Ang bakulaw ay naglabas ng isang sigarilyo mula sa kanyang bulsa, inilagay ito sa kanyang bibig ng napakahusay, at pagkatapos ay naglabas ng isang lighter, na isa ring napaka-estilo ng Zippo. Sinindihan niya ito sa apoy gamit ang isang pop matagumpay. Hawak ang sigarilyo sa kanyang bibig, ang isang pagtingin sa pamamaraan ay nagpapakita na siya ay talagang isang matandang naninigarilyo. Natigilan ang lahat sa audience. Kung gayon ang mga mas kawili-wiling bagay ay darating pa. Sa oras na ito, isang unggoy ang tumalon. Nakahubad ang unggoy ngunit nakasuot ng sailor suit at nakasuot ng pit cap sa ulo nito. Nakadamit ito ng hindi matukoy na paraan. Inabot nito at sinundot ang bakulaw, saka gumawa ng kilos. Kaya't sa gitna ng mga mata ng lahat na halos lumuwa sa kanilang mga ulo, ang bakulaw ay mahusay na naglabas ng kanyang sigarilyo at ibinigay ang isa sa unggoy. Namamanhid ang kanyang anit. Ang unang palapag ng Chenwei Building ay dapat na puro lahat ng mga pambihirang bagay sa mundo. Dapat ganito ang mga normal na nilalang. Pagkatapos panoorin ang isang orangutan at isang unggoy dito, 2 tigre sa kabilang panig ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kung tungkol sa mga tigre, siguradong sila ang hari ng bundok.
Karamihan sa mga tao ay makararamdam ng takot sa pagtingin lamang sa kanila mula sa malayo, ngunit ang dalawang tigre na ito ay malinaw na magkaiba, hindi banggitin na sila ay nakasuot ng napaka-disenteng itim na tuxedo. Ang pangunahing punto ay talagang pinapakain nila ang dalawang sanggol na may mga bote sa kanilang mga bibig. Ang dalawang sanggol ay mukhang mga 2 buwang gulang. Halos hindi na sila makakain, o kaya'y umiiyak lang sila. Ngunit ang dalawang tigre ay nakahawak lamang sa mga bote sa kanilang mga bibig at pinakain ang dalawang sanggol ng matyaga. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagpapakain, ang dalawang sanggol ay biglang umiyak, at nakita ng lahat na ang tigre ay maingat na inilagay ang kanyang ulo at hinimas ito ng marahan. Nakakita ka na ba ng tigre na kayang mag-alaga ng mga bata? Gayunpaman, lahat ng naruroon ay tiyak na hindi pa ito nakita noon, ngunit ngayon ito ay talagang nakakapagbukas ng mata. Ito. Ang takot na sinabi ng lahat, paano ito nagawa ni Dali? Masyadong pantasya ito. Ang tiger gang na nag-aalaga ng mga bata. Tiyak na naniniwala ang lahat na ang mga tigre ay makakain ng mga bata. Ngunit ang tigre na nag-aalaga sa bata. Kahit na nakita ko ito ng aking mga mata, ito ay magiging masyadong panaginip. Oo, sir. Sa pagkakataong ito ay nagsimulang magpaliwanag si Go Ben sa lahat, palaging dumarating ang Young Master kapag siya ay naiinip sa Chenwei Building. Pumunta ako upang makita ang iba't ibang mga hayop sa unang palapag. Dahil dinampot ang mga ligaw na aso sa unang palapag, ang ilang mga hayop mula sa zoo na binili ko noon ay inilipat dito. Bilang isang mabuting kaibigan ng mga hayop, gusto pa rin sila ng Young Master. Gusto ko pa rin sila ng Young Master. Ako ay nakikipaglaro sa kanila ng ganito, ngunit pagkatapos ay naglalaro ito sa kanila. Sa puntong ito, pinapurihan ni Go Ben si Hong Dali, ang galing talaga ng Young Master, gusto ko. Ngayong naunawaan na ng lahat ang pagpapakilala sa unang palapag ng Chenwei Building. Di nagtagal, may nagtanong, Go Ben, dahil ang palapag na ito ay tinatawag na isang pet home, kung gayon natural na lahat sila ay mga alagang hayop. Gustong-gusto ko ang mga tigre na iyon. Mangyaring bigyan ako ng presyo, at bibilhin ko sila kung magkano. Yan ang tigre na kayang mag-alaga ng mga bata ay nakatuxedo din. Kung dadalhin mo ito kapag lumabas ka, tiyak na magpapaganda ito sa iyo. Ito ay higit na mas mabuti kaysa sa pagkakaroon ng isang magandang babaeng sekretarya. Kung ang champagne na deal ay hindi maaaring makipag-ayos, hahayaan kitang kagatin ng tigre. Oo nga, gustong bilhin ng lalaking ito ang tigre. Sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, at lahat ng nasa ibaba ay nag-react din. Isipin mo, kung may dumating na bisita, pagpasok pa lang niya sa sala, kailangan niyang kumustahin at ikumpara kung sapat ba ang serbisyo ng mayordomo. Kailangang may mapag-usapan. Pagkatapos sa oras na ito, isang bakulaw ang dumating, nakasuot ng suit at kurbata. Una niyang ipinakita ang karaniwang kagandahang asal ng Maginoo kapag nakikipagkita sa kanya, at pagkatapos ay naglabas ng isang sigarilyo at sinindihan ito. Ito ay napakaparalisado na ang iniisip lamang tungkol dito ay maabot niya ang langit, hindi ba? Grade ang tawag dyan. Anong klaseng kasambahay na Pilipino, na galing sa isang matatag na pamilya ng butler, ganyang klaseng tao ang maaring linangin ng basta-basta? Subukan mo bang magtanim ng bakulaw para sa akin na maninigarilyo? Chapter 560 na po, magkano ang babayaran ko para dito? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, lahat ng nasa ibaba ay agad na nagsimulang makipagtalo, gusto ko ang bakulaw na iyon. Maaari mong sabihin sa akin ang presyo para sa dog Ben. Bibili ako nito kung magkano. Kung ito ay 1.8 milyon, huwag mag-alinlangan, magtanong lamang. Gusto ko ang unggoy na iyon. Mas gusto ko ang isang iyon. Gusto kong ang kulay abong lobo na iyon ang mag-aalaga sa bahay sa gabi. Pati ang 5 oligarko na nakaupo dito ay talagang natukso. Hinaplos ni Wenjina ng kanyang mga kamay at maingat na nagtanong, aso. Ben, binibenta ba ang mga alagang hayop na ito? Gusto kong bumili ng tigre para samahan ang aking apo. Gustong-gusto ng batang babae ang mga hayop. Paumanhin, Ginoo, umiling si Go Ben, napakamakatao. Sinabi niya, hindi sinabi ni Young Master ang presyo ng mga alagang hayop na ito, at hindi ko alam kung magkano ang dapat ibenta ng mga ito. Hindi sinabi ni Hong Dali ang presyo, kaya hindi na kailangang magtanong, auction lang ito, at may nag-alok kaagad, babayaran ko ang bakulaw na iyon. 1 milyon. Pagbuka pa lang niya, napaatras siya, 1 milyon ang gustong bumili ng Gorilya na nag-aalok ng sigarilyo sa mga bisita. Ano ang pinapangarap mo? Bibigyan kita ng 2 milyon. Magbabayad ako ng 2.5 milyon. Tumigil ka, 3 milyon. Nagkatinginan sina Hong Wigyu, Liu Yewei, Mutay at ang iba pa. Si Hong Dali, isang maliit na aliberga, ay gumastos lamang ng 4 hanggang 500 yuan upang itayo ang pet home na ito. Milyon, ngunit ngayon ang isang bakulaw ay sumisigaw ng 3 milyon. Ito ay isang bakulaw lamang. Kung ang tigre, ang hari ng mga hayop, ay magsisimulang i-auction, hindi ba ang presyo ay? Si Hong Wigyu at ang tatlo pa ay nag-iisip tungkol sa kung magkano ang maaaring ibenta sa mga alagang hayop na ito, at pagkatapos, nakarinig sila ng isang nakakagulat na presyo. 10 milyon, bibilhin ko ang bakulaw na iyon. 10 milyon. May gustong magbayad ng 10 milyon para makabili ng napakatalinong bakulaw na pinalaki ni Hong Dali. Sandali lang.
Lahat ng naruroon ay napatingin sa lugar kung saan nanggaling ang tunog. Siya ay isang binata sa edad na 40 na may medyo ordinaryong hitsura. Maamo, nakasuot ng dark gray na suit at salamin, nakatingin siya kay Go-ban ng may pag-aalala. Ang posisyon na kanyang inuupuan ay isang peripheral member, ibig sabihin ang kabuuang asset ay nasa pagitan ng 2 bilyon at 10 bilyon. Sa oras na ito, sinabi ng isang nakakakilala sa kanya, hindi ba ito si Zhang Tianming, ang boss ng Fetin Industrial? Bakit siya nagbayad ng ganoon kataas na presyo? Para masabi na ang bakulaw na ito ay talagang isang magandang alagang hayop, tingnan lamang ang hitsura at hitsura nito. Kung naninigarilyo ka doon na parang tao, malalaman mong tiyak na papatok ang bagay na ito kung ilalabas mo ito. Ngunit gaano man ito kasikat, hindi ito makakapagbenta sa mataas na presyo na 10 milyon. Kung tutuusin, ang 10 milyon ay tiyak na hindi maliit na halaga kahit para sa grupong ito ng mga tao. Ang binata ay tumingin kay Go-ben, ang kanyang boses ay medyo nag-aalala, at nagtanong, Go-ben. Sir, kung magbabayad ako ng 10 milyon, maaari mo bang ibenta sa akin ang bakulaw na ito? Nakatingin pa lang sa ekspresyon niya, lahat ay naguguluhan. Alam niyang gusto talaga niyang bilhin ang bakulaw. Talagang napakataas ng presyo ng 10 milyon. Natural, lahat ay nahihiya na makipagkompetensya muli sa kanya. Ngunit nahulaan ng lahat na naruroon na may dahilan ang kanyang mataas na presyo. Ngunit ang problema ay ang Go-ben ay isang robot. Wala siyang masyadong alam sa mga ganitong bagay na emosyonal. Magalang na sinabi niya, paumanhin, Ginoo. Hindi ko masasabi sa iyo kung magkano ang magagastos. Kailangan kong tanungin ang iyong master. Okay. Mr. Go-ben, gusto ko talagang bilhin ito. Sabi ni Tianming, talagang kailangan ko ito. Okay. Sir, please wait a moment. Sabi ni Go-ben at nagsimulang makipag-ugnayan kay Hongdali. Kung hindi man, si Hongdali ay medyo matalino Go-ben at ang iba pang Go-ben 2N sa aircraft carrier ay konektado lahat sa internet. Kung gusto niyang makipag-ugnayan kay Hongdali, maaari niyang direktang piliin na makipag-usap. Oo nga, sa loob lang ng 10 segundo, lumabas ang boses ni Hongdali mula sa stereo ni Go-ben, sino ang gustong bumili ng aking orangutan? Si Dali ba? Sabi ni Zhang Tianming ng labis na sabik, ang pangalan ko ay Zhang Tianming, gusto kong bilhin ang naninigarilyo mong bakulaw, mangyaring ibenta ito sa akin. 10 milyon. Napakataas ng presyo. Nagulat na sabi ni Hongdali, Tito Zhang, gusto mo ba talaga ang bakulaw na iyon? Nagsikap ako sa paglilinang nito, ngunit wala akong planong ibenta ito. Iniingatan ko lang ito para sa aking sarili na paglaruan. Master Dali, iyon na. Nang marinig na hindi plano ni Hongdali na ibenta ito, si Zhang Tianming ay naging medyo nabalisa, alam ko na ang 10 milyon ay isang patak lang ng pera para kay Master Dali, ngunit Master Dali, mangyaring ibenta sa akin ang gorilla na ito kahit na ano. Kaya ayon. Sa pagkakataong ito, naunawaan na ng lahat ng naruroon kung bakit sabik na sabik si Zhang Tianming na bilhin ang bakulaw na ito. Tamang pag-isipan ito. Ang bakulaw na sinanay ni Hongdali ay lubhang kawili-wili sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Kahit anong galaw ay mapapatawa ang mga tao. Kung hihilingin mo itong samahan ng isang batang dumaranas ng depresyon, naniniwala ako na magkakaroon talaga ito ng epekto. Sa totoo lang, ang sinuman sa mga miyembro ng Chamber of Commerce dito ay nagkakahalaga ng higit sa 2 bilyon. Kung gumastos ka ng 10 milyon para gamutin ang sakit ng bata, hindi ka man lang kumukurap ng isang kilay. Iyon na nga, nag-isip sandali si Hongdali at pagkatapos ay sinabi, pagkatapos ay ibibigay ko ang bakulaw na ito kay Tio Zhang. Tandaan na maging mabait sa kanya. Napakapiling kumain. Kailangan niyang uminom ng gatas at kumain ng saging, mansanas at peach araw-araw. Lahat ay dapat hugasan, hiwa-hiwain, at ipasok ang mga toothpick. Natigilan ang lahat nang marinig nila ito. Hoy, anak, bibili ka ba ng alagang hayop at uuwi ka, o bibili ka ng isang ninuno at hinihingi ito? Ang mga mansanas at peach ay hindi mahal, ngunit ang susi ay kailangan nilang hugasan, gupitan, at ipasok gamit ang mga toothpick. Pagkatapos ang susunod na mga salita ni Hongdali ay naging sanhi ng lahat ng tao upang tuluyang bumagsak. Nagpatuloy si Hongdali, nga pala, nakalimutan kong banggitin ngayon lang. Sa totoo lang, ayos lang kung wala ang mga iyon. Anyway, kung bibigyan mo ito ng pera, bibilhin ito ng mag-isa. Pagkatapos bilhin ito, kadalasan ay siya mismo ang mananagot para dito. Damn it! Isang bakulaw na marunong bumili ng prutas mag-isa, hinuhugasan ito, hinihiwa ito, at naglalagay ng mga toothpick pagkatapos itong bilhin. Ito ay talagang isang mahiwagang tool para sa paggamot sa depression. Malamang na maganda ang ekspresyon ng bata nang makakita siya ng bakulaw na naghuhugas ng prutas mag-isa. Agad na nagulat ang buong internasyonal na kumperensya, ito. Paano ito posible? Bago bumili ng prutas na makakain ng mag-isa ang isang bakulaw, marunong ka bang maghugas ng bakulaw? Ito ay pagdaraya. Lalo pat sumigaw pa siya ng, Master Dali, hindi ka nagsinungaling sa amin, di ba? Ang bakulaw na ito ay nagpapanggap na tao, paano siya magkakaroon ng ganito kataas na IQ? Oo, humihingi kami ng malapitan. Tanungin mo si Go-ben tungkol sa iba.
Siya ang nagdedesisyon. Busy ako ngayon. Kung wala kang gagawin, huwag mo akong tawagan. Hindi ko sasagutin ang tawag. Sabi niya at ibinaba ang phone sabay snap. Isinasaalang-alang na ang mga taong naruroon ay ang lahat ng nangungunang mayayamang negosyante sa kaharian ng langit, walang gaanong tao sa kaharian ng langit na nang ahas na bitayin sila ng direkta. Mas maganda si Hong Dali, direkta niyang ibinaba ang tawag at walang pag-aalinlangan. Ang munting bastard na ito, tumingin si Hong Wigyu kina Liu Yewei at Mutai, ginagawa niya pa rin ang lahat ng gusto niya, haha. Ngunit wala siyang mabuting puso. Tumango si Liu Yewei, napakagandang orangutan, gusto ko rin. Ngayon, bagamat kinumpis ka ni Hong Dali ang pera para sa mahiwagang bakulaw na ito, ang problema ay ang ibang tao na naruroon ay talagang gustong gayahin si Zhang Tianming at magkwento ng mga kaawa-awang kwento, ngunit ang problema ay kung tutuusin, gusto pa rin nilang matuto kay Zhang Tianming. Dahil ayaw mawalan ng mukha, lahat ay walang pagpipilian kundi ipaglaban ang presyo. Yung unggoy, babayaran kita ng 3 milyon. Babayaran kita ng 4 na milyon. Ang 5 milyon ay hindi kalokohan. Tapos sabi ni Go Ben. Tapos nanlumo ang lahat ng naruroon. Sinabi ni Go Ben, paumanhin, mga kababaihan at mga ginoo, sinabi lang ng young master na ang mga hayop na ito ay hindi gustong ibenta. Dahil dito ay labis na nagalit ang lahat. Si Zhang Tianming ay nag-uwi ng napakagandang bakulaw, ngunit ang iba ay hindi. Ang problema ngayon ay hindi kakulangan sa pera. Sa totoo lang, ang paghiling sa mga taong ito na makakuha ng 18 milyon ay tiyak na hindi isang problema. Ang problema ay ayaw magbenta ni Hong Dali. Kulang ba ang pera ni Hong Dali? Parang walang kakapusan, na sobrang nakakainis binibilang pa rin ni Wen Jinan ang 2 tigre na iyon. Sinabi mo na ang hari ng mga hayop na ito ay napaka-masunurin at masunurin. How grand would it be if he took out? Lalo na nitong mga nakaraang taon, madalas nilang napag-usapan ang pakikipagtulungan sa mga dayuhang negosyante. Nang magkita sila, may lumitaw na tigre sa ilalim ng kanilang mga paa. Kaya maging sina Liu Yewei at Mutai ay napakasigla. Bamulong si Liu Yewei, Wigyu, paano kung? Tingnan mo. Ayaw magbenta ni Dali, kaya wala akong magagawa di ba? Ikinalat ni Hong Wigyu ang kanyang mga kamay, ang batang ito ay hindi kapos sa pera ngayon. Hindi ko alam kung gaano karaming mga ari-arian ang mayroon siya. Anyway, hindi siya magiging nagkakahalaga ng 18 milyon. Seryosohin mo lang ito. Pero buti na lang at maraming tao dito na medyo matatalino. Talagang hindi ka pani-paniwalang magbid para sa dalawang hayop na tulad nito, ngunit kung magbid ka muna at hihintayin ang lahat na matapos ang pagkuha ng mga larawan ng mga hayop na ito, ang bilang ay mas mataas. Kung maganda ang sasabihin mo, malamang na makakapagbigay si Hong Dali ng ilang puntos. Kaya't may sumigaw ng malakas, Mr. Hong, Go Ben, sa tingin mo ayos lang ba ito? Magbid muna tayo ng presyo. Kahit walang planong ibenta ngayon si Young Master Dali, pero naibenta na ang pantay na presyo, magbayad muna tayo ng deposito. Kapag gusto niyang ibenta, kunin natin ngayon. Paano na? Well. Tumingin si Hong Wigyu sa umaasam na mga mata ng lahat sa ibaba, hinawakan ang kanyang baba at nag-isip ng mahabang panahon, at sa wakas ay tumango, kung ganoon ay kunan muna natin ang litrato. Walang pagmamadali. Kung plano ni Dali na ibenta ito sa hinaharap, maaari mo na lang itong kunin. Hindi ko sasabihin kung ibebenta ko ito o hindi. Ang susi ay napakaraming miyembro ng Kamara ng Komersyo ang naruroon. Mahirap masaktan silang lahat, di ba? Kaya sa sumunod na panahon, ang buong International Conference Center ay naging isang auction site. Mayroong kabuuang 78 uri ng hayop sa tahanan ng alagang hayop ni Hong Dali. Ang mga pusa at aso ang pinakamarami, na may halos 200 sa bawat uri. Ang mga hayop sa ibang mga zoo ay bahagyang mas kaunti. Ang kabuuang bilang ng mga mamal na may mas mataas na IQ ay 100 lamang. Dumating ang isa, kaya kinuha ni Go Ben ang impromptu auction at sinimulang i-auction ang mga hayop na ito ng paisa-isa. Ngayong tumango si Hong Wigyu, ang ama ng Young Master, natural na pumayag si Go Ben. Okay, mga binibini at mga ginoo, dahil ang Panginoon ay tumango bilang pagsang-ayon, kung gayon oras na para saksihan ang alibughang. End of this chapter.